Silent Channel. Please don't skip the ads. Kabanata 2941 Jellos. Sa tingin mo, kung pipilitin mong manatili ang lahat at dumalo sa kasal mo, at na-delay ang malaking event, matutuwa ba ang mimi mo? Ang iyong babae ay isang mabuting babae na nakakaalam ng katwiran. Talagang ayaw niya dahil sa kasal, nasira ang kabuuang sitwasyon ng alyansa. Tinapik ni Yefan ang balikat ni Feng Xiaotian. Biglang nagpakita si Feng Xiaotian ng isang biglaang pagkaunawa, oo. Dapat kong isipin si Mimi. Kuya for one day, kuya for life. Hindi ko talaga inisip yun. Si Yefan ay may mapagtuturo na ekspresyon sa kanyang mukha, mabuti kong naiintindihan mo, pagkatapos ay naayos na, gagawin namin ito sa lalong madaling panahon. Sandali lang. Kuya. Hinawakan ni Feng Xiaotian si Yefan. Anong problema? Sabi ni Ye Fangsen. Hindi kaya biglang naging matalino ang lalaking ito at alam niyang niloloko siya nito. Kuya, nahuli mo ba si Yao Zhongguo at naayos na ang usapin? Tama, tumanggo si Yefan. Pagkatapos ng lahat, kung mahahanap si Yao Zhongguo, aalisin ang trust crisis ni Hua Feihua, at ang katotohanan sa likod nito ay iimbestigahan. Kung ganoon, huwag kang umalis, manatili ka lang sa Shenlang City at maghintay ng alak sa kasal. Sa panig ni Yao Zhongguo, pupuntahan ko siya. Tumawa si Feng Xiaotian. Saglit na natigilan si Dizigi at ang iba pa, hindi nila inaasahan na mauuwi ito sa ganito. Dahil sa mga salita ni Yefan, si Feng Xiaotian, na wala sa negosyo, ay handang magkusa. Kuya Tian, may solusyon ka ba? Nakangiting tanong ni Xiao Qingshan. Biglang naglabas si Feng Xiaotian ng malaking salamin na may mga alon ng tubig mula sa space bag. Ang ibabaw ng salamin ay kamanghamanghang, tulad ng isang dumadaloy na likido. Tanungin ko muna si Jellos kung ginawa ito ni Delphi. Kung ginawa ito ni Delphi, mas madali. Nakita kong inilagay ni Feng Xiaotian ang salamin sa lupa at itinayo ito, at lahat ay nasa sabik. Nagdududa. Ang mga linya ng salamin na ito ay talagang pangit, hindi ko gusto ito, itinuro ni Bai Orchid at naiinis na umiling. Elder Feng Xiaotian, ano ito? Tanong ni Hua Feihua. Oh, ito ay ibinigay sa akin ni Jellos noon, at magagamit ko ito para makontak ito. Ay. Nabalitaan na ito ay ginawa ng isang bihasang manggagawa mula sa walang katapusang dagat. Ito ay isang napakataas na antas ng bagay. Ito ay tinatawag na, ano ang tinatawag na water wave magic mirror, maaari itong direktang malayuan. Dialogue, sabi ni Feng Xiaotian. Maaari bang kumonekta ang bagay na ito kay Jellos? Paano ito gamitin? Kumuha ka lang ng tubig, pero ang salamin na ito ay para sa akin, kaya kailangan ko ng likido sa aking katawan, kung hindi, hindi ito gagana, sabi ni Feng Xiaotian. Gusto ko ang dugo ng dragon mo. Ubo, ba? Bago natapos ang tanong ng emperador, umubos si Feng Xiaotian ng laway at iniluwa ito. Laway. Naging berde ang mukha ni Emperor Ziggy, malalaman niya na hindi siya magtatanong, nakakadiri. Matigas at walang imak ang ekspresyon ng lahat. Pinunasan ni Feng Xiaotian ang kanyang bibig, inikot ang kanyang ulo at ngumiti, sinabi nito na gumamit ito ng dugo, ngunit dumudugo pa rin kapag nakita mo ito, kaya hindi dapat. Tuwing dumura ako, at pareho pa rin ang epekto. Sa sandaling ito, isang ripple ang dam-aloy sa water wave magic mirror. Kaagad, lumitaw ang isang puyo ng tubig at unti-unting nagkalat, na nagpapakita ng ibang larawan. Isa itong napakalaki at maluwang na espasyo, kulay asol, at tila may iba't ibang bula na dumadaloy dito paminsan-minsan. Kung titingnang mabuti, hindi mahirap hanapin na ito ay isang kahangahangang espasyo sa tubig. Hindi ito lubusang napupuno ng tubig, ngunit ang tubig sa loob nito ay parang lumulutang na walang gravity, at malayang dadaloy. Gayunpaman, higit na kakaiba ang pakiramdam ng lahat. Ay ang espasyong ito ay puno ng lahat ng uri ng kakaibang kagamitan. Gym. Nakilala ni Yefan sa isang sulyap kung ano ang mga tila kakaibang bagay na ito. Mga barbell, back puller, sleeping board, umiikot na bisikleta. Bagaman medyo naiiba ang mga ito sa mga kagamitang pang-sport sa mundo ng mga tao, tiyak na iba ang mga materyales. Ngunit, hindi niya kailanman aaminin ang kanyang pagkakamali. Kuya Xiaotian, paano mo ako makontak kapag may oras ka? Isang matipunong lalaki na may maikling ulo, walang sando, nakasuot ng itim na short, natatakpan ng mga litid, ang lumitaw sa salamin. Ang makhong lalaking iyon ay may tuwid na mukha, isang mapagbigay na mukha, at isang matangkad na ngiti. Gayunpaman, mayroon talaga siyang 6 na matitipunong braso at 6 na malalaking kamay, bawat isa ay may hawak na malaking dumbbell. Ang macho grinned brightly at the crowd while lifting dumbbells in a standard exercise. Maraming tao, hello everyone, I'm Jellos. Pasensya na, ngayon nag-i-exercise ako ng muscles ko sa braso, na nagpapatawa sa lahat, haha. Kung hindi dahil sa 6 na braso ng lalaking ito, talagang inisip ni Yefan na siya ay so a gym trainer.
Ang pangunahing punto ay ang taong ito ay ngumiti ng napakaliwanag, ang araw ay hindi magagapi, siya ay higit na tao kaysa sa mga tao, napaka-devil. Hindi ba ito ay isang dakilang sword god? Nakilala ni Jero si Yefan sa isang sulyap. Kilala ako ng Diablo. Itinuro ni Yefan ang kanyang sarili. Oo naman. Ikaw ang numero unong eskrimador noong unang panahon. Matagal ko na itong hinahangaan. Kung may pagkakataon, maligayang pagdating sa walang katapusang dagat, at hihingi ako sa iyo ng payo. Nako, makita ka ng personal, talagang mas gwapo at mas matangkad ka kaysa sa larawan, na may katanji tanging ugali, hindi katakataka na maiintindihan mo ang paraan ng emperador. Puno ng paghanga at sinseridad si Jer Osmond. Masyadong nahihiya si Yefan para sabihin iyan para. Ang dalawang ito ay dapat sina Ding Guigui at Mrs. Xiao Qingshan, tama ba? Matagal ko na itong inaabangan. Pareho silang malalaking figure na laging gustong makita ni Xiao Wang. Dean Daizegui, nabasa ko na rin ang Educational Guide for Cultivators na isinulat mo. Sobrang hinahangaan ko ang iyong karunungan. Mrs. Xiao Qingshan, talagang hinahangaan kita nang mabalitaan mo na nagpalaki ka ng higit sa 100 mga anak ng Kaitian Realm. Kung may pagkakataon ka, dapat turuan mo ako kung paano maging mabuting magulang. Si Jelos ay nakakabigay puri, at ang pangunahing punto ay napakatumpak. Medyo napahiya si Emperor, ngunit si Xiao Qingshan ay nakangiti ng husto. Ang direktor ng Foggy Night. Siya ba ang direktor ng sikat na aktres sa Foggy Night? Gustong-gusto ko ang play mo. Master Bai Yi. OMG. Napakaganda mo sa personal. Hindi nakakapagtakang ang mga damit na dinisenyo ay napaka-avant-garde. Tuwang-tuwa si Jeros na parang nakakita siya ng grupo ng mga iniidolo niya. Ang lahat ng naruroon ay komportable, ngunit kakaiba din ang pakiramdam. Kamukha ng lahat itong si Jeros. Ano ang hitsura ng maliit na fanboy? Kuya Jeros, magpahinga ka, may importante akong itatanong sa'yo. Dumating ba yung Delphi sa ilalim ng iyong utos para manggulo sa aming angkan? Parehong tanong ni Feng Xiaotian. Kakagaling lang ng lahat sa kakaibang atmosphere na hatid ni Jeros, at nang marinig nila ang tanong ni Feng Xiaotian, lahat sila ay natahimik. Yan ba ang tinanong mo? Ito ay masyadong tuwid. Puti. Delphi. Dapat nasa frontline ito, nagbabantay laban sa hukbo ni Satanas, paano ito mapupunta sa alyansa ng iyong angkan? Si Jelos ay lumundag at nagsimulang itulak ang mga dumbbells na patag. Baka hindi mo alam. Tawagan mo siya at tanungin mo siya ng harapan. Sabi ni Feng Xiaotian. Okay, sandali. Si Jelos ay tumingin sa labas, at ang isa sa kanyang mga nasasakupan ay nagsabi ng isang demonyong wika, na parang nag-uutos. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita ko ang isang babaeng demonyo na may asul na buhok, nakasuot ng bubble skirt at nakadamit na pambabae, na lumalabas sa gym. Direktang lumipad si Delphi, niyakap si Jeros sa leeg mula sa likod, at isinabot ito sa Demon King. Kuya Jeros, mismo na ba ako? Delphi, kapatid kong si Feng Xiaotian, tanungin mo kung napunta ka sa alyansa ng angkan. Tila nas-anay na si Jelos at ipinagpatuloy ang pag-eensayo ng kanyang kalamnan. Alyansa ng clan. Delphi pouted, ano ang gagawin ko doon? Walang magandang skincare products, o sikat na fashion show. Ha! Hindi ba ang nakababatang kapatid na si Sword ay Diyos? Hoy! Little Sword God Brother, magkita-kita tayong muli. Pilit nang umiti si Yefan at maikling ipinaliwanag ang sitwasyon dito. Nang marinig ito ni Delphi, pumikit siya, at saka humajijek, nakahanap ka ng maling tao, hindi ako, ito ay isa pang demonyo. Kabanata 2942 naiintindihan ako ni Kuya. WHO. Sabay-sabay na sabi ng lahat. Bahagyang nanunuya at malamig ang tono ni Delphi, at pinahaba niya ang kanyang boses, D2. D2, dating tagapayo at direktor ng katalinuhan ni Xiao Wang bago niya itinatag ang pangalawang kaharian. Sinaunang tubig demonyo, nilinang nito ang patuloy na pagbabago ng tubig demonyo pamilya sa Sukdulan. Hindi lamang ang hitsura, kundi pati na rin ang karamihan sa mga primordial na espiritu. Maaari itong magbago ng eksakto pareho. Ang pagbabagong anyo, ng batas ng eroplano nito, hindi nang ahas si Xiao Wang na sabihin na lubos niyang nakikita ito. Lalo na ang paggaya sa ilang medyo simpleng mga karakter, maaari itong maging kasing totoo. Ito ay. This time it is disguised as a corpse, just to let you guys I think the Asher Dragon Soul has dissipated. Dahil ang Asher Dragon Soul ay isa sa iilang primordial spirit na hindi nito matagumpay na mahulma. Sinabi ni Jeros nang may damdamin, ito ay talagang makapangyarihan. Hinahangaan din ni Xiao Wang ang kakayahang magbago. Ancient Water Demon, D2. Karamihan sa mga tao ay nakasimangot, tila hindi pa nila ito narinig. Hoy! Kuya Jelos, di ba subordinate mo yan? Paano mo dinidisiplina? Malungkot na sabi ni Feng Xiaotian. Brother Xiaotian, sinabi ni Xiao Wang na siya ay dating subordinate. Matagal nang umalis si D2 sa walang katapusang dagat dahil hindi siya nasisiyahan sa pagiging supervisor. Siya.
Inalis pa ang mga makapangyarihang especially iyan ng Water Demon Clan. Itong grupo ng tubig ang Diablo ay napakadaling itago, at si Xiao Wang ay walang magawa, hanggang ngayon ay hindi ko alam kung nasaan si Dituo. Walang magawang sabi ni Jeros. Alam ko na ngayon, malamig na ngumuso si Delphi, oo naman, samilong siya kay Satanas. May narinig akong balita noon at akala ko ay chismis lang. Sa oras na ito, magdudulot ito ng mga salungatan sa pagitan ng clan at ng Shenlang clan, at makakatulong na makuha ang Fortress World. Ito rin ang nasasakupan ng unang demonyong hari. Buti na lang Dituo, buti na lang hindi siya nagtatrabaho kay Kuya Jeros, at naglakas loob pa siyang samilong kay Satanas. Isa lang itong taksil sa mga sinaunang demonyo ng walang katapusang dagat. Kailangang turuan ito ni Miss Ben ng magandang aral at alisan ng tubig ang demonyong kaluluwa ng tubig ng buhay nito. Pagkatapos magsalita ni Delphi, nagplano siyang lumayo. Gayunpaman, ang kanyang figure ay malabo at baluktot. Akmang gagalaw na siya, napahawak siya sa hangin ng kamay ni Jeros. Jeros. Binuhat si Dai gamit ang isang kamay. Ang kwelyo ng likod na kamiseta ni Delphi, na nakatingin sa napakaliit na Delphit, ay itinaas sa ere. Ay! Oops! Kuya Jelos, huwag kang ang magdala ng ganyan. Sira na ang bago kong damit. Selos si Delphi. Ang iba ay magaling, ngunit ang mga mata ni Yefan ay natigilan. Anong nangyayari? Si Jelos talaga ay gumawa ng magaang pahayag at nabasag ang likidong paglipat ni Delphi. Malinaw niyang napansin na na-activate na ang Delphi the Law. Gayunpaman, tila sa pilitang pinatigil ni Jelos ang batas. Mukhang napaka-casual lang, pero kapag nakita ito ni Yefan, hindi niya maiwasang matakot. Naisip niya na ang batas ni Delphi, sa the Taishi Plane, ay halos hindi magagapi. Pero ngayon parang tina-take for granted na niya talaga. Ang Delphi ay ganap na makatwira na ipagpalagay na nasa ilalim ni Jeros. Maswerte si Yefan na alam niya ito ng maaga. Isang punto. Ang paglipat ng iyong sariling layunin ng espada ay hindi kasing ganda ng Delphi, at kailangan mong gamitin ito ng may pag-iingat sa hinaharap. Kung hindi, magkakaroon ng isang kaaway na maaaring lumabag sa batas na ito, at ang paglipat ay magiging isang depekto. May langit sa langit. Of course, this is estimated it also have something to do with Jeros' own ability, maybe it's not sure kung pinipigilan lang niya si Delphi. Delphi, hindi ka makakapunta sa Dituo, ang bagay na ito. Kailangang lutisin ng Kyushu clan. Bakit? Ayaw ni Kuya Jelos na patayin ang taksil na iyon. Kung wala ka ng Demon Whale Army mo, walang magiging hadlang. Ang balita ay magpapalam sa hukbo ni Satanas na ito ay tiyak na magiging isang pambihirang tagumpay. Sa oras na iyon, hindi lamang magkakaroon ng panganib sa Kyushu, ngunit magkakaroon din ng mga problema sa aming linya ng depensa kay Ailaris. Ang mga nasasakupan ni Satanas ay orihinal na mayroong hindi bababa sa 10 ang estratehikong antas, at ngayon ay may isa pang Dituo. Nangangahulugan ito na ang estratehikong antas ng unang kaharian ay malamang na higit pa riyan. Dapat tayong mag-ingat. Hindi para sirain ang East Wall para mabuo ang West Wall, sabi ni Jeros. Nang marinig ito ni Delphi, naisip niya na may katuturan ito, kaya nag-pout siya, okay. Panginoong Sword God, kapatid na Xiaotian, ang mga batas ni Dituo ay malakas at patuloy na nagbabago. Kahit na nakatayo ito sa harap mo, maaaring masabi nito ang pagkakaiba. Hindi ito lalabas. Gayunpaman, ang kakayahan nitong pangharap na labanan ay talagang karaniwan. Kadalasan, kung ito ay natuklasan, ito ay lilipas lamang ng hindi lumalaban. Kung gusto mong hanapin ito, maaaring hindi ito madali, kaya pinakamahusay na magsimula sa Yao Zhongguo sa tabi nito. Dahil ginawa nito si Yao Zhongguo na kamukha ni Hua Feihua, na nagpapahiwatig na dapat silang magkasama. Si Dituo ay naka-attach kay Yao Zhongguo at tinulungan siya sa pagkumpleto ng pagbabagong anyo, sabi ni Gerost. Napakagulo. Ibig sabihin kailangan kong hanapin ito sa sarili ko. Paano ang kasal ko? Hindi pa huli para matapos ito, napakamot ng ulo si Feng Xiaotian. Kasal. Lumiwanag ang mga mata ni Jelos, Kuya Xiaotian, gusto mong magpakasal. Paanong hindi mo babanggitan ang ganitong uri ng mahalagang bagay kay Xiao Wang? Kung alam ko ito kanina, maghahanda si Xiao Wang ng isang pambansang seremonya at magpapadala ng isang tao sa buong kalawakan para bigyan ka ng blessing is. Siguro sa mabait, guwapo, nakababatang kapatid ni Xiaotian ay dapat ay isang nakamamanghang dilag na mahiyain, tama ba? Hoy, kuya, kilala mo ako. May mimi talaga ang #1 beauty sa mundo. Ha. Inilagay ni Feng Xiaotian ang kanyang mga kamay sa kanyang baywang at tumawa ng malakas, napakasiyahan. Sa gilid ng tatlong nangungunang 10 estatwa, ang kanilang mga mukha ay puno ng hindi maipaliwanag na mga salita. Ngumiti si Yefan, at sa wakas ay naunawaan niya kung bakit sumunod si Jeros. Magkakaroon ng personal na relasyon si Xiaotian. Ang dalawang lalaking ito, ang damayla sa aso, ay humahanga sa lahat at handang ipagsigawan ang lahat. Yung iba pupunta. Kanyang sariling paraan at hindi maipaliwanag na may tiwala, ngunit hindi ba siya gustong marinig ang mga mabubuting salita? Siyempre, close ang lakas ng dalawa. Ang kakanyahan. Sa hard power lang natin mapag-uusapan ang pagkakaibigan.
Hindi, dapat maghanda si Xiao Wang ng regalo sa kasal. Kapatid na Xiao Tian, gawin muna natin ito, kung hindi mo ito malutas, pagkatapos ay makipag-ugnayan kay Xiao Wang. Si Xiao Wang pala ay maghahanda ng mga regalo para sa iyo. Sabi mo marami kang anak. Gusto rin ng bata na umorder ng mga laruan o kung ano. Tama. Ako na mismo ang maghahanda nito. Hoy, kapatid, kilala mo ako, alam mong mahirap ako. Ito. Hindi sulit ang dugo ko sa napakaraming dugo ng dragon, CU. Tumawa si Feng Xiaotian at iniligpit ang magic mirror. Lahat. Sa paligid, maliban kina Hua Feihua at Gigi He, lahat ay nagpakita ng paghamak. Walang hiya ba talaga siya? Halatang tumalsik siya. Pagkatapos ng pag-uusap, lumingon si Feng Xiaotian at sinabing, kapatid, gayon paman, malinaw na iniimbestigahan ang bagay, bakit hindi mo muna inumin ang alak para sa kasal, pagkatapos uminom ng alak para sa kasal, pagkatapos ay pumunta kay Yao Zhongguo. Hindi. Kung magde-delay ka pa ng isang araw, maaari mong mapatay at masugitan ng ilang talento ng angkan, at kahit ilang fortress world. Tumanggi ang emperador. Maingat na sinabi ni Ye Fan, hindi ba ngayon mo lang ito sinabi? Para sa kaginhawahan ng iyong pamilya Mimi, bakit kailangan mo nang lutisin ang bagay na ito? Nang marinig ito, nagnganga ang mga ngipin ni Feng Xiaotian, okay. Dahil sinabi mo iyon, panganay na kapatid, pagkatapos ay pupunta ako at hahanapin ito para sa iyo. Si Yao Zhongguo ay isang maliit na hayop, kailangan kong gumawa ng gulo sa aking masayang araw, tingnan kung hindi ko siya linisin. Pagkarinig nun, si Feng Xiaotian ay handang gumawa ng hakbang, ang 3 absolute at 10 paggalang ay nagulat lahat. Nagkatinginan ang lahat, halatang nagulat na si Ye Fan ay nagawang akitin ng hanggal na ito. Saang mundo nagtagal si Yao Zhongguo? Tanong ni Feng Xiaotian. Ang huling pagkakataon na lumitaw ang Peking Hua Feihua ay sa Green Pearl Realm. Ngunit ang teleportation array ay natamper at hindi magagamit. At hindi ko alam kung napunta na sila ni Nadituo sa ibang mundo, nakalimutan ni Zhou ang immortalidad. Mayroong hindi bababa sa 200 ang mga mundo ng kuta kung saan mahalaga ang lokasyon. Para mag-imbestiga ng isa-isa, kailangan mong mag-ingat sa pagtutulungan ni Nadituo at Yao Zhongguo, talagang hindi madali. Sa sandaling ito, hinihintay ni na Su Qingzhou at Feng Yuzi ang isang grupo ng mga tao na sumugod. Ang galing, buti na lang hindi pa ako umaalis, may importanteng impormasyon na sasabihin sa lahat. Kabanata 2943 ako ang may kasalanan. Nang marinig ito ng lahat, agad nilang tinanong kung ano ang nangyayari. Mahigpit na sinabi ni Su Qingzhou, pagkatapos ng aking pagsisiyasat, sa pagkakataong ito si Yao Zhongguo ay nakikipagtulungan sa isang demonyo na maaaring magbago. Ang demonyong ito ay maaaring magbago sa anyo ng sinuman, hindi natin maaaring ikalat ang investigasyon. Nang makakita ng grupo ng mga tao na may kakaibang ekspresyon, naramdaman ni Su Qingzhou na may mali. Ano ang problema, lahat? Asawa, ngayon lang namin nalaman ang bagay na ito. Nagsalita si Ye Fan tungkol sa pag-uusap ni na Feng Xiaotian at Jelos. Sumimangot si Su Qingzhou, kaya tinawag na Dituo ang demonyong iyon. Miss Su, paano mo nalaman? Anong clues ang nakita mo? Kakaibang tanong ni Hua Feihua. Oh, hinuha ko ito mula sa ilang mga pahiwatig sa silid ni Yao Zhongguo. Pero dahil malinaw na ang lahat, hindi ko na kailangang magsabi patungkol dito. Su Qingzhou walang kabuluhan. Malinaw na alam ni Ye Fan na malamang na ginamit ni Su Qingzhou ang batas ng kapalaran upang makita ang isang bagay. Haha Miss Su, okay lang. Talagang bihira na mabilis mong malalaman ang balitang ito. Bain verify din ito na tama ang balitang nakuha namin, nakangiting sabi ni Zhou Wangxian. Tumanggaw din ang lahat, hinahangaan na mabilis na malalaman ni Su Qingzhou. Hinawakan ni Feng Xiaotian ang baywang ni Ye Fan gamit ang kanyang siko. Kuya, ito ba ang iyong malaking silid? Medyo nabaluktot ang tunog ni Ye Fan, at palaging nararamdaman na medyo kakaiba na sabihin ang salitang ito mula sa bibig ng taong ito. Ngunit ang katotohanan ay ang katotohanan ito, kaya tumanggo pa rin si Ye Fan. Ah, si Hipag pala. Walang galang. Hindi ako nakapagsulot ng maayos ngayon lang. Sister-in-law, ikakasal na ako bukas. Halika at magpakasal kasama ang aking kapatid. Kahit na nahihiya ako kapag nakilala ko ang mimi ng aking pamilya, pagkatapos ng lahat, ang aking asawa ay ang pinakamagandang babae sa mundo. Pero di bale, magaling na ang hipag ko. Si Feng Xiaotian ay may positibong ekspresyon sa kanyang mukha, kalahati ay nagpapakitang gilas at kalahati ay umaaliw, tinulungan si Su Qingzhou na magsaya. Si Su Qingzhou ay palaging medyo kalmado, ngunit sa sandaling ito, siya ay nagkaroon din ng pagnanasa. Para pag-alitan ang iba. Na-provoke mo ba siya para i-provoke siya? Sabi niya parang ang pangit niya. May mali ba sa aesthetics ng lalaking ito? Congratulations Feng Elder Xiaotian, kailangan kong pumunta at humanga sa walang katulad na kagandahan ng nobya. Kinagat ni Su Qingzhou ang kanyang mga pilak ng ngipin at pilit na ngumiti. Hinaplos ni Ye Fan ang kanyang noo ng masakit ang ulo, asawa, huwag kang magseryoso sa kanya. Magpatuloy na lang tayo sa negosyo. Well, ano pa ang nahanap mo? Pinigilan ni Su Qingzhou ang kanyang galit at sinabing. Alam mo ba kung bakit ginagawa ito ni Nadituo at Yao Zhongguo?
Tiyak na binigyan siya ni Satanas ng pabor. Hinawakan ni Huang Wanro ang kanyang kalbo na ulo at sinabi. Siyempre ang benepisyo, ngunit hindi ito ang pangunahing dahilan. Iminuwestro ni Su Qingzhou ang isang bata at magandang babae sa tabi niya. Kumunot ang noo ni Ye Fan, pakiramdam na nakakatakot ito. Medyo pamilyar ang maputlang babae. Zhuang Mengdai. Ikaw ba ang apo sa tuhod ni Zhuang Biu? Nakilala ito ni Hua Feihua. Junior Mengdai, nakita ko na ang lahat ng matatanda. Sa sobrang takot ni Zhuang Mengdai ay nanginig ang kanyang katawan, at hindi man lang siya naglakas loob na itaas ang kanyang ulo nang makita niya ang mga taong ito sa kanyang harapan. Sa wakas ay naalala ni Ye Fan, noong una siyang dumating sa Kyushu, itinuring siyang magnanakaw ng babaeng ito. Ngayong patay na ang kanyang lolo sa tuhod, medyo nakakaawa na siya. Oh, Kyushu College, ang Student Council President ng branch na ito. Anong nangyari sa babaeng ito? Kasabwat din ba siya? Sinabi ni Su Qingzhou, nagsaliksik ako tungkol sa ilang tao na maraming nakipag-ugnayan kay Yao Zhongguo, at nagpunta rin para tingnan kung saan siya nakatira. Pagkatapos ay nalaman ko na gustong banggitin ni Yao Zhongguo ang kanyang mga junior sa mga nakaraang taon dahil sa kanyang pagiging makasarili. Oo. Marami sa mga anak ng Shenlong clan ay lihim na sumunod sa kanya at naging mga naniniwala sa Shenlong Supreme. Shenlong Supreme. Lahat ay nagpakita ng pagdududa. Napabuntong hininga si Su Qingzhou, sa madaling salita, naniniwala si Yao Zhongguo na ang angkan ay nangangailangan ng isang ganap na pinuno. Ang Shenlong clan ay dapat ang ganap na pinuno, hindi isa sa ilang mga pangunahing clans. Umaasa siya na ang angkan ay ganap na mamumuno ng Shenlong clan. Sa halip na isang alyansa, isang tahanan ng matatanda. Haha, tawa ako ng tawa. Di ba gusto mo lang maging emperador? Si Yao Zhongguo ay katamtaman sa lakas, ngunit siya ay may malaking puso. Tumawa si Huang Wanru. Ang mga powerhouse ng iba pang malalaking angkan ay likas na mapanghamak. Ito ay tiyak dahil alam niya na ang kanyang lakas ay hindi sapat upang maging isang emperador, kaya gusto niyang tumawag sa higit pang mga talento ng pamilya Shenlong. Ang grupong ito ng mga tao ay may parehong layunin, at gusto nilang gawing pinuno ang pamilyang Shenlong sa totoong kahulugan. At ang kakampi na sa wakas ay pinili niya, ang unang demonyong hari, si Satanas. Tumingin si Su Qingzhou kay Zhuang Mengdai, ang batang babae na ito ay isang batang miyembro ng Shenlong Supreme, na organisasyon. Ito ay, basta bata pa siya at hindi pa masyadong na-brainwash. Ngunit bago niya nalaman, nasa student union na siya, pumili ng ilang elite na pag-aaralan kasama si Yao Zhongguo. Sa katunayan, hindi nila napagtanto na ang impormasyon na kanilang natanggap ay labis na panatiko. Para sa kanyang namatay na lolo sa tuhod na si Zhuang Biu. Sa kasalukuyan, malaki ang posibilidad na siya ay nakipagsabuatan kay Yao Zhongguo sa mahabang panahon. Si Zhuang Biu at Yao Zhongguo ay nasa parehong grupo. Nagtaka si Ye Fan, kung ganoon nga ang kaso, ano ang pakay niya laban sa akin? Hindi naman yata nila sinasadya ang asawa mo, pero nagkataon lang na nagdulot ng kalituhan ang presensya mo. Clan Alliance. Si Yao Zhongguo ay orihinal na nagkunwaring patay, para lamang mapadali ang susunod na aksyon, tulad ng oras na ito na nagpapanggap bilang ang nakatatandang Hua Feihua. Kahit na hindi ikaw, i-co-frame niya ang ibang malalakas na tao at magpapapanik sa clan. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na, paglalaruan niya ang kanyang sarili. Lalo na si Zhuang Biu, sa simula, naisip niya siguro na magiging ligtas ang kanyang buhay, tutal, kontrolado niya ang iyong ama, sabi ni Su Qingzhou. Hindi napigilan ni Ye Fan ang matawa. Malamang na hindi pinangarap ni Zhuang Biu na pumunta siya sa alyansa ng angkan para makipaglaban kay Qinglong. Kaya kahit gusto niyang umalis ay hindi niya ito binibitawan. Sa oras na iyon, ang kanyang puso ay gumuho. Naaalala ko, sabi ni Hua Feihua na may kasamang A. Nakasimangot, many years ago, a long time ago. Si Yao Zhongguo ay madalas na lumapit sa akin sandali upang pag-usapan ang kanyang mga pananaw sa kinabukasan ng pamilya Shenlong. Tila labis siyang nag-aalala tungkol sa kasalukuyang sistema ng matatanda ng alyansa. Hindi siya nasisiyahan, iniisip na ang angkan ay hindi nagkakaisa at nagpapatuloy ng sapat. Sinabi niya ang ilang ideya na gusto niyang baguhin, at tinanong ako kung susuportahan ko. Yun ang nangyari, lumapit din siya sa akin, pero busy ako sa paglalaro ng chess, kaya hindi ko siya pinapansin. Ngumisi si Gigi He. Mukhang matagal nang pinaplano ni Yao Zhongguo, ngunit hindi katulad niya sina Xiao Hua at Xiao He. Sa huli, si Zhuang Biu lang ang nakasama niya, sabi ni Xiao Qingshan. Itong si Yao Zhongguo, bakit hindi ka pumunta sa akin? Posible bang hindi pa ako qualified? Mukhang hindi nasisiyahan si Feng Xiaotian, bagaman hindi ako interesado, gusto ko pa ring makipag-chat. Humph! May mukha ka pang itatanong. Sinaway ni Emperor Ziggy, ang dahilan kung bakit hindi nasisiyahan si Yao Zhongguo sa status quo ng angkan, at lahat ng mga bagay na ito ay nangyari. Feng Xiaotian, ikaw. Ikaw ang may kasalanan. Ako. Mukhang inosente si Feng Xiaotian, President Emperor, ano ang tawag dito? Kabanata 2944 na paghihiganti. Kung mas seryoso ka, huwag mong sayangin ang iyong kakayahan, natural na makakakita ng pag-asa si Yao Zhongguo.
Put it bluntly, umaasa lang siya na hindi magkakalat ang clan, at ang malalakas sa loob ng clan ay makapagtrabaho ng gusto para pamahalaan ito. Ngunit ikaw, ang unang tao ng Shenlang clan, ay nalilito sa buong araw. Isa kang ignorante at ignorante na bastard. Si Yao Zhongguo ay natural na hindi gustong panuurin ang lahat ng ito. Malamig na ngumuso si Dizigi. Hindi pwedeng kasalanan ko ang lahat. Nagmukhang inosente si Feng Xiaotian, at itinuro ang ibang mga taong naroroon. Si Sister Xiao ay kumukuha ng mga bata araw-araw. Siya ay 10,000 taong gulang. Siya ay nagdadalang tao pa rin at nangganganak ng isang sanggol. Hindi ba't ang iba ay nakikipaglaro din sa isa't isa? Napalingon lahat sina Xiao Qingshan, Bai Yi, Ming Langwuya at iba pa. Bumantong hininga si Emperor Ziggy, medyo hindi makapagsalita. Tinuwid ni Zhu Wangxian ang kanyang likod sa sandaling ito, umubo, pinutol ang kahihiyan, at nakangiting nagtanong, Misu, anong impormasyon ang mayroon? Oo, nakakita ako ng ilang miyembro ng Shenlang Supreme Organization at ang kanilang I believe Yao Zhongguo. Tiyak na umaasa na kapag ang hukbo ni Satanas ay pumasok sa Kyushu, pagsamahin niya ang buong organisasyon at sasali sa hukbo ni Satanas. Ang mga taong ito ay ang mga direktang inapo na kanyang nilinang sa libu-libong taon, at lahat sila ay panatiko na umaasa na ang pamilyang Shenlang ay magiging the Supreme Clan. Kahit na walang awa si Yao Zhongguo, hindi niya bibitawan ang grupong ito ng katulad ng pag-iisip na angkan. Kung tutuusin, ang ginawa niya sa simula pa lang ay para sa kanyang mga mithiin, hindi sa kanyang sarili. Ang aksyon na ito, dapat ay sumali siya sa iba pang mga Supreme ng Dragon. Ang mga pangunahing miyembro ay magkakasabwat. Hanggat nahanap natin ang mga taong iyon, malalaman natin ang plano ng aksyon ni Yao Zhongguo, at maaari nating hintayin ang kuneho. Sa lalong madaling panahon. Natapos magsalita si Su Qingzhou, nagliwanag ang mga mata ng lahat ng naroroon. Ang galing. Sa sinabi niyan, may paraan kapag nag-iimbestiga. Talagang talentado si MS Su, paano mo mahahanap ang napakaraming bagay sa napakaikling panahon? Hindi nila naiintindihan kung paano naging matalino ang isang babae. Sa katunayan, makikita ni Su Qingzhou ang maraming bagay na mangyayari sa nakaraan at sa hinaharap sa pamamagitan ng batas ng kapalaran. Bagaman napakahirap makita ang kapalaran ng ilang malalakas na tao. Gayunpaman, madaling maimbestigahan ni Su Qingzhou ang mga junior na ito at ang mga may mababang cultivation. Sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihan at masusing analytical na kasanayan, mahihinuhan ni Su Qingzhou ang pag-uugali ni Yao Zhongguo at ng iba pa mula sa ilang mga pahiwatig. Alam ni Ye Fan ang mga bagay na ito sa eksena. Mga matatanda, pasensya na. Ako, hindi ko talaga sinasadya. Lumuhad si Zhuang Mengdai sa lupa, na agrabyado at natakot. Hindi ko talaga alam noon na hindi maganda ang Shenlang Supreme para sa clan. Sinabi ni Elder Yao at Lolo sa tuhod na ito ay para sa kinabukasan ng pamilya ni Shenlang at para palakasin ang lakas ng aming pamilyang Shenlang. Kaya kami ay sumali sa pagkalito. Pero, ngunit hindi talaga namin alam, gagawin nila ang ganoong bagay. Masyado akong hindi mapalagay nitong nakaraang 2 araw, ako. Natatakot akong lahat ay hindi maintindihan. Mengdai, bumangon ka, may tatago pa ito ni Yao Zhongguo sa amin, natural na imposibleng pigilan ang mga junior mo. Hua Fei Hua daw. Ilang miyembro ng pamilya Shenlang ang medyo nahihiya. Ginawa ni Yao Zhongguo ang ganoong bagay, sa katunayan, nadismaya siya sa kasalukuyang grupo ng mga senior executive ng Shenlang. Miss Su, maglakas loob na magtanong kung aling mga kuta ng Shenlang Supreme ang natagpuan. Pupunta tayo at mag-iimbestiga ng personal, sabi ni Zhu Wangxian. Pagkatapos ng lahat, maaaring mayroong 2 estratehikong antas, at ang pagpapadala ng mga ordinaryong monghe ay lubhang mapanganib at walang silbi. Si Su Qingzhou ay hindi nagsasalita ng walang kaparirikon, at nagsalita tungkol sa ilang mga kuta. Ilang fortress world lang talaga. Mukhang matagal nang hinihintay ni Yao Zhongguo ang araw na ito. Sabi ni Zhu Wangxian. Maaaring naroon din sina Di Tuo at Yao Zhongguo, kaya hindi ligtas na pumunta ng mag-isa. Maliban sa akin at kay Mrs. Xiao, maaari kayong magtrabaho sa 2 grupo para matiyak na magiging ligtas ang lahat. Bumalik ang emperador. Hindi ito kailangan ng matandang babae. Bubugbugin silang lahat ng matandang babae mag-isa. Sabi ni Huang Wanru sa malakas na boses. Wanru, dalhin mo ang iyong pangunahing kaluluwa, matigas na sabi ni Xiao Qingshan. Tita, hindi ka naniniwala sa akin. Sinaman siya ng tingin ni Xiao Qingshan. Walang choice si Huang Wanru kundi ang magsabi ng oh. Hindi nagtagal, mabilis na nag-teleport palayo sina Bai Yi at Wu Yemingayo, Huang Wanru at Candle Core Soul, Zhou Wangxian at Gigi He. Si Emperor Ziggy at Xiao Qingshan ay nagpunta sa isang mundo na nag-iisa. Sa eksena, tanging sina Feng Xiaotian at Hua Fei Hua, Ye Fan at ang kanyang asawa ang naiwan. Miss Su, kaya kong mag-isa. Magaling ang mga batas ko sa investigasyon. Saan mo ako gustong pumunta? Tanong ni Hua Fei Hua. Sa sandaling ito, tahimik na naglakad si Su Qingzhou sa tabi ni Ye Fan at nakangiting sinabi, Elder Hua, hindi mo na kailangang pumunta kahit saan, dito ka lang, maghiganti ka. Paghihiganti. Dito. Nagtataka si Hua Fei Hua. Biglaan.
Ang mga mata ni Ye Fan ay malamig na kumikislap, at isang espada ang sumambulat. Agad na naglabas ng lumilipad na espada sa kanyang kamay at inihampas ito kay Zhuang Mengdai sa kanyang harapan. Ang Shenlong clan people sa gilid ay natigilan. Hindi pa ba sapat na pinatay ng Diyos ng espada si Zhuang Biu, maging ang mga inapo ng pamilya Zhuang? Ang Black Gold Sword Intent ay tumama sa katawan ni Zhuang Mengdai. Halatang puno ng pagtataka ang matamis na mukha na iyon. Isang kakaibang eksena ang lumitaw, ang katawan ni Zhuang Mengdai ay nahati sa dalawa, ngunit hindi ito nahati sa kanyang sarili. Ngayon lang, sa isang iglap, para maiwasan ang sword intent, pinilit ni Zhuang Mengdai ang pagitan ng kanyang sarili. Ang dalawang kalahati ng nanginginig na katawan ay mukhang nakakatakot. Ancient Water Demon Di Tuo. Bulalas ni Hua Feihua, sa wakas ay naunawaan na ang ibig sabihin ni Su Qingzhou. Itong si Zhuang Mengdai. Si Di Tuo pala ang nagpapanggap. Wow! Ito! Ano ba ito? Halatang hindi ito nakilala ni Feng Xiaotian, at nabigla siya sa sandaling ito. Muling kumiling ang likidong katawan ni Di Tuo at bumalik sa hitsura ni Zhuang Mengdai. Ang Sword God ay hindi pangkaraniwan. Hindi ko inaasahan na ang asawa ng Sword God ay mas talented. Paano mo ako nahanap? Hindi ako makilala ni Feng Xiaotian at Sword God, paano mo masasabi? Boses ni Zhuang Mengdai, ngunit ang tono ay naging napakasama at malamig. Isang pares ng mga mata ang tumingin kay Su Qingzhou, puno ng puot at pagbabantay. Para sa isang madiskarteng antas tulad nito na gumagamit ng pagpapapangit bilang pangunahing paraan nito, ang isa na makakakita sa pamamagitan nito ay ang pinakamalaking banta. Si Feng Xiaotian at Ye Fan ay hindi masyadong nag-aalala. Natural na hindi ito sasabihin ni Su Qingzhou, dahil nahirapan siyang maunawaan ang kapalaran ni Zhuang Mengdai. Kung tutuusin, makatuwirang sabihin na siya ay isang estudyante lamang, paano ito nakaramdam nang hindi niya maintindihan? Magaling akong mga tuwiran. Mula sa mga pahiwatig, maaari kong ipahiwatig na mayroon kang problema. Bukod dito, ang mga taong tulad mo na kayang makipaglaro sa palakpakan ng lahat at lubos na kumpiyansa sa kanilang kakayahang mag-deform at magkaila. Tiyak na naruroon sa unang pagkakataon, humanap ng paraan upang makuha ang ating pagsisiyasat. Nauunawaan na nakapaligid ka sa amin at gusto mong maging isang hakbang sa unahan namin. Sayang. Masyado kang mayabang sa pagkakataong ito, hindi lahat ng tao ay ganoon kadaling lokohin. Di Tuo, isuko mo na, ngayon ay nakita ka na. Kasama ang asawa ko at si Elder Feng Xiaotian dito, hindi ka makakatakas. Kung hindi ako nagkakamali, ang Baihe Realm, kung saan napunta si Din Emperor ay kung saan kasalukuyang naroroon si Yao Zhongguo. Noong una, nagkaroon ka ng pagkakataong ipaalam sa kanya, ngunit ngayon. Hindi mo mapoprotektahan ang iyong sarili, sabi ni Su Qingzhou. Napakatusong MS Sword God, ginawa mo pala ang lahat, ngisi ni Di Tuo. Kanyang ngipin. Pinagpapawisan din sa malamig na pawis ang mga tao sa pamilyang Shenlong na katabi niya. Walang nakaalam na si Zhuang Mengdai pala ay peke. At lahat ay tumingin kay Su Qingzhou ng may pagkamangha. Kabanata 2945 Flower Sea. Mapait na ngumiti si Ye Fan sa kanyang puso, kung hindi dahil kay Su Qingzhou, na itago sana siya sa dilim. Hanggang sa huling sandali ay nagkaroon ng voice transmission si Su Qingzhou at sinabi sa kanya ang totoo. Seryosong kausap lang ng babaeng ito ang plano sa harap ni Di Tuo, at ang galing talaga ng kanyang acting skills. Ang pangunahing punto ay ang kanyang pagpapakilala kay Zhuang Mengdai ay nakuha rin mula sa iba pang mga pahiwatig. Pagkatapos ng lahat, ang tunay na Zhuang Mengdai ay wala dito. Hehe. Bagamat nakita ni Mrs. Sword God, pero sa tingin mo mapipigilan ako nito. Isang Yao Zhongguo, isang chess piece lang, sumuko ka na. Iba na ang sitwasyon ngayon. Ang Alpha Divine Realm ay ganap na nakatayo sa tabi namin. Sa panig ng unang kaharian. Nakatakda na ang pagkatalo ng iyong angkan, at ako, si Lord Di Tuo, ay maaaring magretiro. Bago siya matapos. Nagsasalita, si Di Tuo ay naging puddle ng likido at direktang lumubog sa lupa. Tulad ng hinulaang. Gaya nga ng sinabi ni Jelos, hindi naman lumalaban ang lalaking ito, nadudulas lang. Huwag hayaang tumakbo ito. Sigaw ni Su Qingzhou. Mayroon pa ring malaking agwat sa pagitan ng kanyang lakas at Di Tuo, at maaari lamang siyang umasa sa iba pang malalakas na tao sa sandaling ito. Natural na alam ni Ye Fan, ngunit hindi niya alam kung paano kumilos kapag nakaharap ang lalaking nakalubog sa lupa pagkatapos ng liquefaction. Kung siya ay umatake sa napakalaking sukat, magkakaroon ng maraming casualty sa eksena. Isang espada ang tumusok sa lupa, ngunit wala man lang tumugon. Pagkatapos ng lahat, kayang kontrolin ni Di Tuo ang kanyang katawan sa kalooban, at ang malakas na kaluluwa ng demonyo ay kayang labanan ang maraming pag-atake sa isip. Damn it! Walang pakialam si Ye Fan sa panganib na makasakit ng iba, kaya diretso siyang nagwatek-watek, nagpaplanong gumamit ng mas malakas na layunin ng espada para pasabugan si Di Tuo. Nang ang sword intent ni Ye Fan ay tumaas ng husto, pinigilan siya ni Hua Feihua. Diyos ng espada. Nagpakita si Hua Feihua ng isang pahiwatig ng pagnanais, pakiusap, ipaubaya mo ito sa akin. Gusto kong gumawa ng pangalan para sa aking sarili.
Tumango si Yefan nang makita niya ito. Kung hindi ibinigay ang mukha na ito, talagang hindi nararapat. Eksakto, makikita mo rin kung paano gumaganap ang batas ng mga bulaklak ay hindi isang bulaklak. Si Hua Feihua ay humakbang pasulong, at isang pink na ripple ang bumagsak sa lupa. Dagat ng bulaklak. Sa isang iglap, nakasentro sa mga bulaklak at di bulaklak, ang hindi mabilang na mga bulaklak ng matingkad na lila at pula, na may kasing daming uri ng mga bituin, ay nagsimulang makipagkompetensya para sa kagandahan at pamumulaklak. Ang bilis ng pagkalat na ito ay halos imposibleng masubaybayan sa mata, at hindi nagtagal at ang lungsod ay napuno ng dagat ng mga bulaklak. May dumagundong sa lupa, parang may sesabog. Boom! Isang malaking maliwanag na dilaw na bulaklak ang sumambulat sa lupa. Pumutok ang matitibay na sanga ng bulaklak, at isang makulay na likido ang lumipad palabas. Ang mga ugat ng mga bulaklak ay sapat lamang upang sumipsip ng likido, malamig na sabi ni Hua Feihua, "Dituo, hindi mo dapat ako ginaisang." Ang dituo sa hangin ay naging transparent na likido, na sinundan ng isa pang ambon ng tubig. Bata, huwag kang maging kampante. Bawasan mo ang pang-aapi, at hindi ako mahuhulog sa iyong mga agresibong taktika. Maulap ang boses, at ang ambon ay kumalat at naglaho sa langit. Ang mga pagbabago sa primordial spirit ni Dituo ay naging lubhang mahina sa sandaling ito, at hindi niya masabi kung saan ito patungo. Ito talaga ang nagpakalat ng sarili nitong demonyong kaluluwa para mabawasan ang pressure nito. Hinawakan ni Feng Xiaotian ang kanyang baba, pinagmamasdan ito ng sarap, halatang walang balak na kumilos. Medyo nalito si Yefan, ang taong ito ay masyadong may kakayahang magtago, hindi nakakagulat na sinabi ni Jerose na walang silbi na hanapin siya, kaya mas mabuting hanapin si Yao Zhonggu ng direkta. Ji Lingxian. Biglang bahagyang tinapik ni Hua Feihua ang kanyang mga kamay, na parang nagtuturo ng mga bulaklak sa lahat ng direksyon. Nakita ko ang daan-daang malalaking makukulay na lotus na namumukadkad sa dagat ng mga bulaklak. Ang mga lotus na bulaklak na ito ay baliw na sinusubaybayan ang pagbabago-bago ng kaluluwa, at sinipsip ang mga demonyong kaluluwa ni Dituo dito. Gatlang M. Ang mga bulalas ni Dituo ay nagmula sa lahat ng direksyon. Sa isang kisap mata, ang mga demonyong kaluluwang ito ay sinipsip sa bulaklak ng lotus. Bang! Nabasag ang bulaklak ng lotus, at muling nagtipon ang mga kaluluwa ng demonyo. Nang makita ito, itinaas ni Hua Feihua ang kanyang kamay at isa itong dragon crossbow. Nang makita na ang lakas ng hangin ay malapit nang tumagos sa demonyong kaluluwa ni Dituo, nakita niya na ang kaluluwa ng demonyo ay direktang nakahiwalay sa isang posisyon, tiyak na iniiwasan ang pag-atake. Sinasamantala ang puwang na ito, nahulog si Dituo sa lupa. Ang tubig ay nagtatago. Naglaho muli si Dituo, sa pagkakataong ito hindi lamang walang hamog na ulap, ngunit wala ring pagbabago sa kaluluwa ng demonyo. Paano naging ganito? Kumunat ang noo ni Hua Feihua. Xiaohua, huwag kang kabahan, hindi malayo ang mararating nito. Ang pagtatago ng tubig ay maaaring ganap na magtago sa loob ng ilang panahon, ngunit hindi mo magagamit ang paglilinang, dahil ito ay magdadala ng mga pagbabago sa enerhiya. Ito ang escape tree para sa mga matandang halimaw sa walang katapusang dagat, sabi ni Feng Xiaotian. Hindi mo magagamit ang iyong cultivation base. Ang ibig sabihin ay maglakad ka lang. Natigilan si Hua Feihua. Ang taong ito ay isang water demon, sa palagay ko. Hindi naglalakad, umiling si Feng Xiaotian. Tumango si Hua Feihua, at nang maramdaman niya ito ng mabuti, agad niyang nalaman na may bulaklak na baging sa malapit, at may dumadaloy na tubig. Ginamit talaga ng Dituo na iyon ang konektadong mga baging ng bulaklak bilang daanan at nagplanong umalis ng tahimik. Nahuhulog ang pula sa putik. Itinaas ni Hua Feihua ang kanyang kamay, at ang lahat ng talulot ay nahulog malapit sa bulaklak na baging. Kaagad, ang mga talulot ay naging mga bomba ng hindi mabilang na mga primordial na kapangyarihan. Ang mga maliliit na petals ay sumabog na may kamangha-manghang kapangyarihan. Boom! Ang mga burst petals ay direktang humihip kay Dituo sa mga hiyawan. Nagmamadaling binuksan ni Dituo ang isang water shield at sinubukan ang kanyang makakaya upang makatakas. Naabutan ni Hua Feihua ang isang Tianfeng Longying. Tashao Divine Thunder. Isang serye ng bumagsak ang mga gintong kulog mula sa harapan. Ngunit talagang makapangyarihan ang mga kasanayan sa pag-iwas ni Dituo, at pinilit pa niyang umiwas at gumalaw upang maiwasan ang lahat ng tama ng kidlat. Hindi. Pupunta siya sa akademya. Natuklasan ni Su Qingzhou na si Dituo ay pupunta sa Kyushu College. Basta pumunta ka sa lugar na maraming tao, maraming gagawin ang Dituo. Isang madiskarteng antas, o isang madiskarteng antas na partikular na mahusay sa pagtakas, kung gusto mong tumakas, talagang mahirap abutin. Bagamat napagtanto din ni Hua Feihua na hindi maganda ang sitwasyon, huli na para pigilan ito. Sumunod ang lahat at nalaman na pumasok si Dituo sa silid-aklatan ng isang akademya. Nang makita ng mga estudyante ang dagat ng mga bulaklak sa lungsod, alam na nilang naglalaban ang mga bulaklak, at lahat sila ay kinakabahan sa sandaling ito. Nang makita ang lahat na pumapasok sa library, lahat sila ay nagpakita ng pangamba. Tumingin si Hua Feihua sa 12-12 ng mga estudyante sa paligid niya, nasaan si Dituo?
Mga kaklase, may nakita ba kayong mga kahinahinalang estudyante? Kakapasok lang. Si Baiku, ang dekano ng sangay, ay tumakbo sa oras na ito at sabik na nagtanong. Napailing ang isang grupo ng mga estudyante at nagtinginan sa isa't isa. Si Baiku ay mukhang balisa, at tumakbo sa tabi ni Hua Feihua upang magmakaawa. Elder Hua, mga estudyante pa rin sila, kaya hindi ka madaling maghusga. Kumunot ang noo ni Hua Feihua at tinawag ang isang malaking bilang ng mga baging ng bulaklak, na isa-isang nakakabit sa mga estudyanteng ito. Hindi nagtagal at ang mga mag-aaral na ito ay nasagasaan ng matigas na baging ng bulaklak. Walang sino man ang pinahihintulutang lumabas sa library na ito nang walang pahintulot ko. Sa sandaling ito, napagtanto ni Su Qingzhou na may mali. Si Bai. Bago pa matapos magsalita si Su Qingzhou, si Baiku, na nasa tabi ni Hua Feihua, ay ginawang matitinik na kutsilyong tubig ang isang kamay. Lumambot at matigas ang tubig, umikot, at direktang tumusok sa tiyan ni Hua Feihua. Paft! Nang inag si Hua Feihua, dilat ang kanyang mga mata. Nakatingin sa gilid, ang Baiku, sa tabi niya ay may mapaglaro at may bisyo sa kanyang mukha. Kabanata 2946 na pagpatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Mula ngayon, ako, si Dituo, isa rin akong Dragon Slayer. Tawa ng tawa si Dituo. Hindi siya nang ahas na lumaban, tutal, may Sword God at Feng Xiaotian sa likod niya. Ang kamatayan ng tubig. Ang spiral water jet na tumusok sa katawan ni Hua Feihua ay naglabas ng primordial force na may malakas na aura ng kamatayan. Tulad ng isang pool ng stagnant na tubig, ito ay naging hindi mabilang na mga pares ng mga kamay ng kamatayan, at ito ay ganap na sisirain ang dragon kaluluwa sa kamatayan. Sa mga tuntunin ng paglilinang, si Dituo ay talagang hindi mahina, pagkatapos ng lahat, siya ang pinuno ng sinaunang angkan ng demonyo ng tubig. Ngunit dahil magaling ito sa camouflage deformation, medyo mahina ang paraan ng pag-atake nito. Ngunit kung sasamantalahin nito ang pagkakataon, maaari rin itong magdulot ng nakamamatay na pinsala sa iba pang mga eroplano ng parehong antas. Nang makita iyon, sumabog ang water jet, na lumikha ng hindi mabilang na mga spike. Ang katawan ni Hua Feihua ay tinusok mula sa loob, at nilamon ng isang jet ng black-gray na tubig. Nang makita ito, nagmamadaling tumingin si Su Qingzhou kay Ye Fan. Asawa. Nagtataka siya kung bakit hindi kumibo sina Ye Fan at Feng Xiaotian. Hindi kaya sinabi ni Hua Feihua na kailangan niyang harapin ito, binaliwala lang ba talaga niya? Ngunit sa susunod na segundo, naunawaan ni Su Qingzhou. Bang! Isang putok. Nakita ko na ang mga bulaklak ay hindi mga bulaklak, na naging hindi mabilang na mga talulot. Nagkalat ang mga pink petals, at karamihan sa kanila ay nasira ng tubig ng kamatayan na ito. Paano na? Mukhang nagulat si Dituo. Isang malaking usbong ng bulaklak ang dahan-daang bumungad mula sa itaas ng silid aklatan. Nahulog si Hua Feihua mula sa usbong ng bulaklak, tulad ng isang engkanto ng bulaklak na dumarating sa mundo. Hindi lang ikaw ang maaaring magbago. Ang mga bulaklak sa mundo ay hindi kasing simple ng iniisip mo. Hua! Buo ang katawan ni Feihua. Nung pumasok siya sa library kanina lang, nakabantay siya, clone na gawa niya sa petals. Bagamat napakahusay na nakatakas si Dituo, nang tumakbo siya, hindi niya napansin na itinatago rin ni Hua Feihua ang kanyang tunay na katawan. Bahagyang hinaplos ni Ye Fan ang kamay ng kanyang asawa, na nagpapahiwatig na hindi dapat kabahan si Su Qingzhou. Sa katunayan, nakilala rin si Ye Fan ng Peerless Law. Dahil ang avatar na binago mula sa mga talulot ay may diwa ng isang bulaklak na hindi isang bulaklak, mahirap itong direktang tukuyin. Kailangan kong sabihin na itong batas ng bulaklak ay talagang nagbabago. Pinalawak at hinukay ng Hua Feihua ang kakayahan ng iba't ibang bulaklak, at maraming paraan. Ang Dituo na ito ay nalinlang, at hindi ito mali. Nang makitang hindi maganda ang sitwasyon, mabilis na muling naging transparent na likido si Dituo. Nang suwang Hua, itinuro ni Feihua ang isang tuwid na linya ng mahiwagang kapangyarihan ng yelo sa direksyon kung saan tatakbo si Dituo. Sumimangot si Ye Fan, hindi niya napansin kanina, si Hua Feihua talaga ay may lakas ng Four Tribulations Azure Dragon. Hindi nakakagulat na mas maganda ito kaysa kina Jijihei at Zuangbiu. Ang kapangyarihan ng mahiwagang yelo na lumulubog na parang alon ay bumagsak sa likidong katawan ni Dituo. Gayunpaman, ang mababang temperatura na ito ay hindi nagdulot ng anumang pinsala dito. Naging ambon si Dituo, at sa isang iglap, tumalsik siya palabas ng library mula sa lahat ng direksyon. Xiaohua, ang kapangyarihan ng mahiwagang yelo ay napakahirap gawin sa sinaunang water demon. Ang mga taong ito sa walang katapusang dagat ay pawang mga ninuno ng paglalaro ng tubig, at hindi sila natatakot sa lamig. Nagbigay ng punto si Feng Xiaotian sa oras na ito. Nagliwanag ang mga mata ni Hua Feihua at tumango, salamat sa iyong paggabay. Hindi siya nagmamadaling humabol, at direktang inilunsad ang sarili niyang Law of Flowers. Isang bilog ng gininto ang ripple ang lumabas, at ang mga bulaklak na malapit sa buong Shenlong City ay kinulayan ng gintong kulay. Masasabing ang lungsod ay puno ng gintong baluti. Ang langit ay nagniningning. Ang mga bulaklak sa buong lungsod ay nagsimulang sumipsip ng liwanag na enerhiya mula sa lahat ng direksyon.
Ang hangin ay nagsimulang magpaso at uminit, ngunit higit pa riyan, ang mga gintong bulaklak ay sumisipsip ng singaw ng tubig na parang baliw. Nagulat si Yefan, hindi ba ito, super photosynthesis? Thunder Dragon Juying. Tila may nahanap si Hua Feihua, at naging kidlat at nagmamadaling lumabas. Nang tumingin ang lahat, nalaman nila na sa labas ng akademya, isang mukhang ordinaryong, daan, ang umuungol sa sakit. Napilipit ang katawan ng dumaraan, at ang kanyang katawan ay naging hindi mabilang na likido, na sinisingaw. Ikaw, anong ginawa mo? Kinilabutan si Dituo, naramdaman niyang hinihila na ang kanyang kaluluwang demonyo. Wala lang, pabilisin mo lang ang paglaki ng mga bulaklak ko. Bahagyang sinabi ni Hua Feihua, para sa mga ordinaryong tao, ito ay umiinit at na-dehydrate sa karamihan. Ngunit para sa isang taong tulad mo na kahit na may kaluluwa tulad ng tubig, magiging sustansya ka ng mga bulaklak na ito. Huwag mo nang isipin. Muling lumubog si Dituo sa lupa at nawala. Itinaas ni Hua Feihua ang kanyang kamay at pinindot, at hindi mabilang na mga baging ng bulaklak ang lumabas mula sa ilalim ng lupa. Napunit ang lupa, nagangat ng malalaking tipak ng mabatong dumi. Habang ang lupa ay nabasag at nakaangat sa hangin, si Dituo, na nakalubog sa lupa, ay itinaas din. Alab ng bulaklak. Bago bumagsak ang mga durog na ito, daan-daang bulaklak na may iba't ibang taas, tulad ng mga sunflower, ang tumalsik mula sa lahat ng direksyon. Kasabay ng pamumulaklak ng mga bulaklak na ito, ang mataas na konsentrasyon ng liwanag na enerhiya ay bumubuo ng impact beam. Sa isang iglap, ang naglalagablab na apoy ng mga bulaklak ay nagsalubong sa langit. Hindi tinatagusan ng hangin, bumubuo ng isang strangulation network. Daan-daang apoy ang nagpaso sa grabo at lupa na naging maputlang puting alikabok. Ang pamimilit ng orihinal na kapangyarihan na sumabog sa isang iglap ay nagparamdam sa buong Shenlong City na parang isang bundok ng apoy. Ngunit dahil ito ay tiyak na kinokontrol sa kalagitnaan ng hangin, hindi nito napinsala ang mga ordinaryong tao sa lupa. Inobserbahan ni Yefan ang lahat gamit ang walang kapantay na batas, ngunit nalaman na talagang mahirap para sa kanya na maunawaan ang batas na ito. Ang dagat ng mga bulaklak ay higit pa tungkol sa koneksyon sa pagitan ng mga bulaklak at hindi mga bulaklak at iba't ibang mga bulaklak. Si Hua Feihua lang ang nakakaalam kung ano ang mga kakayahan ng iba't ibang mga bulaklak at kung ano ang kanilang magagawa. Kung kakaharapin mo si Hua Feihua, maaari ka lang makipaglaban ng direkta, mahirap gayahin, at walang paraan upang malutas ito. Hoy kuya, okay lang bang tignan? Sa kasalukuyan, si Xiaohua ang pinakamalakas na Qinglong sa Shenlong clan bukod sa akin. Nakalusot siya sa langit sa bilis na mas mabilis kaysa sa akin noon, ngunit bata pa siya at nangangailangan pa ng oras. Araw. Sa gilid, pinunasan ni Feng Xiaotian ang kanyang ilong at ngumiti, na parabang siya ay lubos na nasisiyahan sa inapo na ito. Nagtaas ng kilay si Yefan, tila nagpa siya si Feng Xiaotian na hindi makakatakas si Dituo, kaya napakagaan ng loob niyang hindi nakikialam. Hindi, huwag, patayin mo ako. Si Dituo ay malubhang nasugatan sa oras na ito, at ang kanyang demonyong kaluluwa ay namamatay. Isang puddle ng likido ang nahulog sa lupa tulad nito, at hindi na ito nabuo. Masungit si Hua Feihua at nagpatawag ng kakaibang lila itim na bulaklak. Kumakain ng kaluluwa. Ibinuko ng bulaklak ang bibig nito ng malapad, nagpapakita ng puting himulmal, kinagat ang kaluluwa ng demonyo ni Dituo sa isang kagat, at nilamon ito. Kalahating patpat ng insenso, mawawala ang iyong kaluluwa. At sa prosesong ito, patuloy kang sisirain ng Soul Eater, na gagawing mas masahol pa sa kamatayan ng iyong buhay. Sinabi ni Hua Feihua, bigyan ka ng pagkakataong sabihin kung sinong mga kasabwat ang magkasama kayong kumikilos. Buong plano sa pagmamartsa ng hukbo ni Satanas, kung aling mga estratehikong antas ang darating sa oras na ito. Mas marami kang kausap, mas malaki ang tsansa mong mabuhay. Ikaw, papakawalan mo ba talaga ako? Si Dituo ay nanginginig. Depende sa performance mo, malamig na sabi ni Hua Feihua. Okay, sabi ko. Naglakas loob si Dituo na itago ito. Para dito, hanggat maaari itong mabuhay, palaging may paraan upang itago. Sa pagkakataong ito, ipinadala ng unang Demon King ang Fallen Angels Expedition Corps. Kasisimula pa lang nito, ngunit narinig nito si Feng Xiaotian na sumisigaw mula sa gilid. Hindi maganda. Naramdaman ni Yefan na may mali, at hindi sinasadyang niyakap si Su Qingzhou. Kasabay nito, nakita ko ang posisyon ng bulaklak na lumalamon sa kaluluwa, at isang kulay abuputing demonyong arrow ang lumitaw mula sa manipis na hangin. Ang arrow ay tila direktang binaril mula sa ibang dimensyon patungo sa dimensyong ito. Hindi alam ng figure ni Feng Xiaotian kung paano kumilos, at itinulak niya si Hua Feihua palayo ng maaga. Ang palaso ay tumusok sa Soul Eater na may poof, at ito ay dumaan sa kinaroroonan ni Hua Feihua. Bagamat hindi ito masasabing mas mapanira, tiyak na ito ay isang kapangyarihan sa antas ng eroplano. Lumingon sa likod si Yefan at hindi mapigil ang sumimangot. Si Dituo ay hindi nakapagsalita ng buo, at ang kanyang kaluluwa ay direktang binaril palayo. Isang magandang lansihin para patayin ang Diablo at patayin ang bibig. Kung si Hua Feihua ay hindi itinulak ni Feng Xiaotian, siya ay malubhang nasugatan.
Ang palasong ito ay tumpak at biglaan, at dumating ito sa 2,000 na may isang bato. Ang susi ay, saan ito nanggaling, wala siyang paraan para hatulan. Kabanata 2,947. Si Hua Feihua ay lumingon sa likod ng ayaw, ngunit maaari lamang tanggapin ang katotohanan na si Dituo ay binaril. Elder Feng Xiaotian, anong nangyayari dito? May malapit na bang pagtambang ng demonyo? Mukhang nalilito si Hua Feihua. Itinaas ni Feng Xiaotian ang kanyang ulo at tumingin sa malayong kalangitan, kung saan walang mga ulap at kahit isang ibon. Sina Ye Fan at Hua Feihua ay hindi napigil ang tumingin, ngunit wala silang nakita. Itong araw. Tila na bago ang oras ng pagdating. Makatuwiran na ito ay dapat na isang araw na hindi umiiral sa oras na ito at sa lugar na ito. Dapat ay ang demonyo. May batas na makakapag-adjust sa oras ng pagdating, Feng Xiao said God. Ano? Natigilan si Hua Feihua. Ang mga batas ng mga eroplano na may kaugnayan sa oras ay tiyak na hindi mahina, kahit na halos malakas. Ibig sabihin, napakalayo ng demonyong ito dito. Maaaring hindi pa nararating ng hukbo ni Satanas ang kaharian ng Human Alliance, ngunit nakamonitor at umatake na dito mula sa napakalayo. Si Su Qingzhou ay mukhang solemn na. Ganon dapat. Naramdaman ni Ye Fan na kakaiba ang palaso. Lumilitaw na ang oras ay nagbago, o si Feng Xiaotian ay makapangyarihan, at nakita niya kaagad ang susi. Kung gayon, hindi ba tayo napakadelikado, isang madiskarteng demonyo na maaaring tumawid sa kalawakan anumang oras patungo sa Kyushu, na umaatake ng may katumpakan. Mas alam ni Su Qingzhou na ang labanang ito ay hindi madaling labanan. Hindi ito magandang balita. Kuya, Hipag, at Xiaohua, huwag mong ipagkalat ito ng madali. Si Feng Xiaotian ay gumawa ng tahimik na kilos na may seryosong mukha. Oo, magalang na tumanggaw si Hua Feihua. Hindi inaasahang sinabi ni Ye Fan, kaya may oras ka pa para pag-isipan ang pangkalahatang sitwasyon ng seryoso. Sa katunayan, ngayong kumalat na ito, magpanik ang mga tao. Wala pa akong kasal. Ha? Natigilan si Ye Fan. Kung alam ng lahat na may ganoong brat na kayang bumaril ng mga palaso mula sa malayo, magkakaroon ka pa ba ng puso na ipagdiwang ang aking kasal? Hindi. Dapat masaya ka kapag umiinom ka ng wedding wine, hindi mapait ang mukha mo. Kaya pakiusap, kuya at hipag, huwag mong itago sa iba para sa akin. Pinagsalikop ni Feng Xiaotian ang kanyang mga kamay, gumawa ng kilos ng pagsusumamo, at sinabing nakangiti. Naninigas ang mukha ni Ye Fan, at hindi rin nagkaimik si Su Qingzhou. Sa huli, nag-aalala pa rin siya sa kanyang kasal. Hindi, o hindi tama, napaatras ng ilang hakbang si Feng Xiaotian, kung papanayin tayo ng lalaking ito kapag ikinasal ako, hindi ba maaapektuhan ang kasal ko? Humph, sabi ni Ye Fan. Tinatamad akong magsalita, ibig sabihin, panay ang pana dito sa ibang pagkakataon, wala naman siyang pakialam. Napakamot ng ulo si Feng Xiaotian, biglang may naisip, at tinapik ang kanyang noo. Tama, iyon na. Sa mga mata ng pagdududa ng lahat, biglang bumangon sa hangin si Feng Xiaotian. Isang nakakatakot na aura ng dugo ng banal na dragon ang tumagos sa buong lungsod ng banal na dragon. Ang lahat ng angka ng Shenlong sa lungsod ay pawang tensyonado, at maging ang maraming tao na may mababang cultivation base ay nanginginig na. Oo. Si Elder Feng Xiaotian ba? Anong problema? Galit si Elder Feng Xiaotian. Milyon-milyong residente ng Shenlong City, na napaliligiran lang ng dagat ng mga bulaklak, muling napansin si Feng Xiaotian sa oras na ito. Kapag ginagamit ang cultivation base, nagmamadali silang tumingin sa lahat ng direksyon. Sa nagdududang mga mata ni Ye Fan at ng iba pa, ang mga mata ni Feng Xiaotian ay nag-alab na may asul na gintong apoy ng dragon. Siya ay nag-swipe sa kalangitan gamit ang isang kamay, at isang asul na langit na lakas ng hangin, sumisipol, na hindi inaasahang kumalat sa daan-daang milya. Parang nahati ang langit sa kalahati. Kung titingnang mabuti, ang lakas ng hangin noong araw na iyon ay talagang nakabuo ng isang higanteng pana at pana. Isang busog at crossbow na tumatakip sa langit kasama ang kaluluwa ng Qinglong Dragon na gumagala sa kalangitan sa buong lungsod ng Shenlong. Ang hangin ay umiihip sa pagitan ng langit at lupa, at ang lakas ng hangin ay parang tumakas. Hindi mabilang na mga buhawi ang lumiligid sa lahat ng dako. Si Feng Xiaotian ay may hawak na busog gamit ang isang kamay at humihila ng busog gamit ang isa. Habang hinihila niya ang busog, isang super crossbow arrow na nabuo sa lakas ng hindi mabilang na hangin ay nabuo sa isang iglap. Ang sky blue crossbow arrow, na nagninangas sa apoy, ay kumislap ng nakasisilaw na kinang. Ang ulo ay naging ulo ng berdeng dragon, at ang buntot ng dragon ay hawak sa mga kamay ni Feng Xiaotian. Heavenly Secret Dragon Crossbow wasakin ang lahat ng track. Biglang hinayla ni Feng Xiaotian ang isang braso, na parabang hawak niya ang lahat ng hangin sa langit sa palad niya. Ang mga residente ng Shenlong City ay talagang nakaramdam ng pagkahilo sandali. Pati ang hangin sa katawan nila ay ibinuga. Nang bumitaw si Feng Xiaotian, ang Chanji Dragon Crossbow ay bumaril ng husto. Binalot ng walang katulad na malinaw na spiral wind at airflow ang crossbow arrow at nawala sa kalangitan sa isang iglap.
Naramdaman ni Yefan ang pagsabog ng mga daluyan ng dugo sa buong katawan niya, at malinaw niyang nakita na pagkatapos ilunsad ang crossbow ng dragon, ang nakapalibot na espasyo ay direktang nabaliw. Itong Feng Xiaotian. Gusto talaga niyang gumanti ng arrow. Bukod dito, iba ito sa demonyong gumagamit ng mga batas ng eroplano para baguhin ang lokasyon ng oras. Gumagamit ang taong iyon ng matalino, dahil ganyan ang paggamit ng mga batas nito. Si Feng Xiaotian ay ganap na brute force. Gamitin ang Chanji Dragon Crossbow para matumbok ang super light speed para makamit ang epekto ng paglalakbay sa kalawakan, at maabot ang dulong bahagi ng galaxy sa isang iglap. Nawala ang Dragon Crossbow sa langit. Ngunit ang hindi mabilang na pares ng mga mata sa lungsod ay puno ng paghanga at pagkahumaling. Alam ng karamihan sa mga miyembro ng angkan ng Kangzhou Shenlong na mayroong 3 antas ng Chanji Dragon Crossbow. Para sa mga unang sulyap sa pinto, maaari nilang agad na magpaputok ng isang Dragon Crossbow. Nang marating nila ang rurok ng kanilang paglilinang, maaari nilang ilabas ang Chenju pagkatapos makakuha ng momentum. Magagamit lang nila ang One Trace Extermination kapag tunay na nilang naabot ang rurok ng pagiging perpekto. Sa teorya, ang Mysterious Dragon Crossbow sa Myriad Traces Extermination Realm ay maaaring tumawid sa kalawakan, sirain ang kalangitan at sirain ang lupa daan-daang milyong milya ang layo. Kaya lang, hindi banggitin ang pagtawid sa kalawakan, halos walang sinuman sa pamilyang Shenlong ang nakakita nito, at mayroong Qinglong na maaaring gumamit ng trick na ito. Ngunit ngayon, hindi mabilang na mga tao sa Shenlong City ang nakasaksi sa mga mahiwagang kakayahan na iniwan ng ninunong ito. Ito ang paraan na siya ay nagtrabaho ng gusto para sa daan-daang milyong beses. Upang malaman ang paglipol ng libu-libong mga bakas. Sumipsip si Yefan ng malamig na hangin. Hindi katakataka na sinabi ng emperador na kung kaya niyang ilabas si Feng Xiaotian sa batas, kahit na siya ay isang mahusay na tagumpay. Kahit na walang paggamit ng ibang mga batas sa eroplano, si Feng Xiaotian, na simpleng kapangyarihan ng Qinglong, ay napakalakas. Ang mga mata ni Hua Feihua ay puno ng mga bituin, nakatingin kay Feng Xiaotian ng may paghanga at paghanga, puno ng pagmamalaki bilang miyembro ng Shenlong clan. Kahit na nasa top 10 na siya, lumaki siyang nakikinig sa mga gawa ni Feng Xiaotian mula pa noong bata siya, isa siyang matandang fangirl. Hindi ko dapat palalampasin ito, di ba? Parang walang ibang mundo sa gitna. Kung hindi mo sinasadyang pasabugan ng anumang mundo, tiyak na papagalitan ako ni Dean Emperor ng mahabang panahon. Feng Xiaotian bulong niya sa sarili, hindi naramdaman kung gaano kagulat ang kanyang galaw. Elder Feng Xiaotian, pinapatay mo ba ang demonyong iyon gamit ang Wanzhong Extermination? Tanong ni Hua Feihua. Papatay. Kinurot ni Feng Xiaotian ang kanyang mga labi, sa tingin ko ay hindi, ang isang arrow mula sa ganoong kalayuan ay tiyak na makakaapekto sa kapangyarihan. Kung hindi nila ito mapipigilan, huwag kang lumapit para makipag-away sa amin. Ang sabi ko lang sa kanila, huwag kayong gagalaw, kailangan kong magpakasal. Pagkatapos magsalita, hinaplos ni Feng Xiaotian ang kanyang mga kamay, hehengumiti at sinabi kay Yefan at sa kanyang asawa, kuya at hipag. Go! Sige na, pumunta ka sa bahay ng Feng ko, para makapagsimula akong uminom ng maaga. Yefan. Hindi napigil ang tumawa. Napakalaking bagay, hindi kasing importante ang pag-aasawa. Kasabay nito, hindi ko alam kung ilang light years ang layo. Sa isang malawak na malalim na espasyo. Ilang itim na barko na may pulang pattern ng apoy na battleship, na may tatak ng Badge of the Mandar's Goat. Isang bumagsak na anghel ang nakatayong may pagmamalaki sa isang barkong pandigma sa ulo. May hawak itong silver gray na longbow na may 3 pares ng mga pakpak ng anghel sa gitna. Isang malungkot na mukha isang gray na laso ang nakatali sa paligid. Kanyang mga mata. Ang Fallen Angel Archer na may hindi komportableng mga mata ay nakikinig sa isang bagay. Pagkatapos ng habang nakakunot ang noo nito at nagbago ang ekspresyon. Paano ito posible? Sa malayong mabituing kalangitan, biglang kumislap ang isang tila hindi nakikitang cyan light. Kabanata 2948 mga kawili-wiling bagay. Agad na hinayla ng bumagsak na anghel na mamamana ang busog, at nagpaputok ng hindi kilalang bilang ng mga palaso sa bilis na napakabilis upang mahuli. Ang kulay abo puting kapangyarihan ng demonyo ay walang pinagdadaanan. Sa sandaling ito ay direktang binaril, ito ay nakarating na sa target na itinakda nito. Oops! Agad na natuklasan ng bulag na taga-baril na ang kanyang kapangyarihan ng demonyo ay hindi sapat upang labanan ang nananakot na Dragon Crossbow. Di-fan. Tumawag, at halos kasabay nito, isang magandang bumagsak na anghel ang lumitaw sa tabi ng bumaril. Isang invisible field ang bumungad, pinuprotektahan ang lahat ng battleships. Boom! Bumangga ang Dragon Crossbow sa isang invisible barrier at agad na sumabog. Sa mabituing kalangitan, isang super shockwave ang gumalaw, tulad ng isang supernova na pagsabog, rippling emerald ripples. Mukhang maganda ito, ngunit sa napakalakas nitong mapanirang kapangyarihan, ang ilang maliliit na bituin sa paligid nito ay direktang nagiging pulbos. Anong malakas na cultivation base? Ito ang Divine Dragon Crossbow ng Shenlong Clan. Paano ito makikita dito?
Tanong ni middle-aged Difan na may kalmadong mukha at nakasimangot. Ito ang pinakamalakas na anyo ng Chanji Dragon Crossbow, One Zang Destroy, ngunit maaari itong tumawid sa kalawakan at sirain ang mundo. Gaya ng inaasahan kay Feng Xiaotian, ang hakbang na ito ay talagang pinagkadalubhasaan niya. Bago ang ekspedisyon, ang payo ng Panginoong Demon King ay tila walang bisa. Mali. Sa pagkakataong ito, hindi lang ang Sword God ang dapat bantayan, baka mas mapanganib pa si Feng Xiaotian. Kahit na hindi mo tanungin ang mundo, hindi mo maaaring baliwalain ang kanyang pag-iral. Oo, kung tutusin, ang kanyang isip ay hindi madaling malaman. Tumango ang blind shooter, ngunit kahit na pumasok si Feng Xiaotian sa larangan ng digmaan, ang huling tagumpay ay mapapasailalim pa rin sa kanyang kamahalan na si Satanas. Natural iyon, tumango si Difan ng may determinasyon, at pagkatapos ay nagtanong, nalutas na ba ang demonyong tubig na iyon? Tapos na, gaya ng sinabi ni Booker, ilalabas ng taong ito ang aming impormasyon. Bagamat hindi na itataas ang basurang ito. Ito ay lubhang kapaki-pakinabang, ngunit hindi bababa sa nakikita natin ang pangkalahatang lakas ng alyansa ng angkan, at hindi ito patay ng walang kabuluhan. Kung tutusin, ito ay isang taksil lamang mula sa walang katapusang dagat, hindi sapat para pagkatiwalaan, sabi ni Difan na may paghamak. Sa pagtingin sa mukha ni Feng Xiaotian, tila ang mahabang pag-atake ay maaari lamang munang wakasan. Hindi mahalaga, ang pagpatay kay Dituo ay makakaubos sa iyo ng masyadong maraming oras, kaya hintayin natin ang frontal battlefield bago buksan ang busog. Tumango ang blind archer. Sa malawak na kalawakan, mabilis na sumusulong ang ekspedisyonaryong hukbo. Sa Kangzhou Shenlong City, ang nakakagulat na araw ni Feng Xiaotian ay tila nagdagdag ng apoy sa kanyang kasal. Maraming mga senior elder ng Shenlong clan ang hindi nakilala si Feng Xiaotian ng napakaraming taon, at sa pagkakataong ito ay hindi na nila masyadong pinapansin ang kasal ni Feng Xiaotian. Kung tutusin, mababa ang tingin ng maraming tao sa pamilya Shenlong sa pagpapakasal sa murang babae. Gayunpaman, matapos makita ang pagkalipol ng myriad traces, nadama ng lahat na mas mabuting bumati at magpadala ng mga regalo. Maraming tao sa wakas ay natanto ang isang bagay, kahit na ang taong ito ay hindi na sa tono, siya ang may pinakamalaking kamao. Hindi natalo ni Ye Fan at Su Qingzhou si Feng Xiaotian, kaya pumunta sila sa bahay ni Feng at naupo. Nang makita ko si Wu Yemimi, na nakadamit ng maligaya, nagpadala rin ako ng aking blessings. Noong una ay inakala ni Ye Fan na hahamakin ng pamilya Feng ang nobya na ito, o titingnan siya ng walang pakialam. Ngunit hindi ko inaasahan na ang mga taong ito sa pamilya ni Feng ay parang mga ninuno ni Mimi, at lahat sila ay masunurin. Hindi lamang iyon, kahit na ang maliliit na batang babae sa orihinal na tindahan ni Mimi ay inanyayahan. Ang Feng Xiaotian na ito ay may sapat na paraan. Alam ni Ye Fan na malamang may ginawa si Feng Xiaotian para mabilis na tanggapin ng pamilya Feng si Mimi. So ikaw ang Diyos ng espada. Bulalas ng isang batang babae mula sa Qingqiu nang makita niya si Ye Fan. Napangiti si Ye Fan, ang batang babae na ito ay ang batang babae na tinanong niya ng direksyon noong una siyang dumating sa Zhongzhou. Nagpakita ng kakaibang tingin si Su Qingzhou sa gilid. Agad na nagpaliwanag si Ye Fan, baka hindi maintindihan ng kanyang asawa. Matapos pakinggan ni Su Qingzhou ang paliwanag, bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang iyong prepritress ay magiging lola ng pamilya Feng sa hinaharap, gusto mo bang sumama? Tanong ni Ye Fan. Hindi maganda iyan. Si Sister Mimi ay kasal sa isang mayamang pamilya, ngunit hindi natin siya magugulo. Ngunit nangako ang aking bayaw na tutulungan kaming pumunta sa tahanan ng mga matatanda upang maalis ang mababang miyembro. Tutulungan din niya ang magkapatid na magbukas ng root shop. Magsimula na tayong magnegosyo ngayon din. Tuwang-tuwang sabi ni Little Sister Qingqiu. Talagang congratulations sa inyong lahat, ngumiti si Ye Fan at tumango. Hihi, salamat sa Sword God. Sword God, napakabait mo. Wala kang pagkukunwari na malaking tao, kasing galing ka ng bayaw natin. Maraming babae ang masayang tumawa. Hindi napigilan ni Ye Fan na itaas ang kanyang kilay, maaaring may relasyon talaga siya kay Feng Xiaotian. Maaari ka bang umihi sa isang pitchel? Ate, ano ang ibig mong sabihin sa murang membership? Maaari mo bang sabihin sa akin ang higit pa tungkol dito? Napansin ni Su Qingzhou ang ibang impormasyon. Hindi mo ba kilala si Mrs. Sword God? Ang isang mababang ranggo na miyembro ay isang taong pinagkaita ng pangalan ng pamilya at maaari lamang magtrabaho sa pinakamababang antas. Ilang mga batang babae ang nagsabi nito ng napakadali, tila sanay na sila, at wala silang pakialam sa kanilang sariling karanasan sa buhay. Galit na galit. Si Ye Fan ay nakinig ding mabuti, at napagtanto lamang na ang Jiushou clan pala talaga ang halos kalahati sa kanila. Dahil ang mga taong ito ay ipinanganak na may katamtamang kakayahan, o ipinanganak sa ilang malalayong angkan, walang gustong makakita sa kanila. Maging ang mga kamag-anak ay iiwanan sila para sa kanilang sariling kapakanan. Ang kompetisyon ng clan ay malupit, kung tutusin, napakaraming mapagkukunan. Bawat angkan, para sa pangmatagalang pag-unlad, ay itutuon ng pansin ito sa ilang mga henyo.
Ang ilang mahihinang tao na may kaugnayan sa dugo ngunit hindi makapagbigay ng mga benepisyo sa angkan ay direktang mapapatalsik, nahahayaan silang ipaglaban ang kanilang sarili. Ito ay isang pangkaraniwang bagay sa Kyushu, at walang nakakaramdam ng mali. Kahit mahina ang qualifications mo at hindi ka makapagtanim, hindi ka mapapaalis sa bahay mo, di ba? Maaaring manatili sa bahay at gumawa ng mga gawain, bakit kailangan mong gawin ito? Nakaramdam ng kakaiba si Yefan. Panginoong Espada Diyos, inaabangan mo ito. Ngunit sa kasaysayan, marami ring mga tao na may katamtamang mga kwalifikasyon ngunit matinding selos. Gagamit sila ng ilang paraan para patayin ang mga henyong kamag-anak sa mga angkan na iyon. Kaya, ang klan ay para din sa proteksyon. Henyo, putulin mo na lang at paalisan ang mga walang talento. Sumimangot si Yefan, bagamat naiintindihan niya ito, pakiramdam niya ay malupit pa rin ito. Saglit na nag-isip si Su Qingzhou at sinabing, asawa, gusto kong pumunta muna sa Alliance Elders Home para gumawa muna ng trabaho. Kung tutusin, marami akong susunod na gagawin. Hihintayin ko ang kasal bukas. Nang marinig ito ni Yefan, naunawaan niya ito ng husto, kaya inilipat niya ang kanyang layunin sa espada at pinabalik si Su Qingzhou sa tahanan ng mga matatanda. Pagdating niya sa tahanan ng mga matatanda, nagtanong si Yefan, asawa, mayroon ka bang ideya tungkol sa sistemang mababa ang rango? Well, hindi ito itinago ni Su Qingzhou, at sinabing, para sa angkan, ang sistemang mababa ang rango ay para sa kapakanan ng walang masama sa pagtiyak na ang magagandang panla ay maaaring lumaki ng maayos. Ang angkan ay kailangang hatiin sa iba't ibang klase, at tiyakin na may murang paggawa para pagsilbihan ang mga natitirang talento sa itaas. Ngunit, kung gusto kong matamo ang kapangyarihan ng pananampalataya, dapat kong bigyang pansin ang mga mababang taong ito. Kailangan kong humanap ng paraan para baguhin ang ilan sa status quo. Bagamat ang mga taong ito ay may mababang cultivation base, maaari silang magkaroon ng kapangyarihan ng pananampalataya. Ang gusto nila ay ang dami ng tao, at gusto nila ng kabanalan. Sa tingin ko, simula sa murang membership, maraming dapat gawin. Ikaw fan, ngumiti. Tila may blueprint na si Su Qingzhou, kaya hindi na niya kailangang mag-alala pa tungkol dito. Ang mga pumunta sa ibang mga mundo upang maghanap ng mga miyembro ng Supreme Dragon at Yao Zhongguo ay dapat bumalik lahat. Pupunta ako sa Shenlong City para makita, kung kailangan mo ng anuman, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa akin. Well, tumango si Su Qingzhou. Hiniling ni Yefan kay Jiang Haosheng na tulungan si Su Qingzhou, at pagkatapos ay bumalik sa Shenlong City. Interesado siya sa impormasyon tungkol kay Yao Zhongguo at sa demonyo, at ayaw niyang makaligtaan ang sesyon ng interogasyon. Gayunpaman, sa sandaling bumalik siya sa Shenlong City, biglang napansin ni Yefan ang isang kawili-wiling bagay. Umiwas siya at lumapit sa dingding ng isang patio. Kabanata 2949 na isang maliit na kapatid na babae na si Lin ay nahulog mula sa langit. Ito ang likod na hardin ng Wafu, puno ng mga bulaklak. It's not really any exotic flowers, some common roadside wildflowers are cultivated din, halatang bulaklak lang ang gusto ng may-ari. Isang babae, na may maliit na pala sa kanyang kamay, ay naghukay ng isang butas. Naglagay siya ng ilang nakatambak na talulot sa hukay ng paunti-unti, na nagbabalak na ibaon ang mga ito. Sorry dahil nasaktan kita. Magaling ang lahat, magpahinga ng mabuti. Habang nagbabaon ng mga bulaklak ay bamulong ito sa kanila. Biglang nakaramdam ng kaunti si Yefan, nasa sword god ring siya, at kakausapin din niya ang kanyang mga espada. Kapag nakatagpo ng ilang mga problema sa kendo, ang unang bagay na iniisip niya ay hindi ang iba, ngunit ang pakikipag-usap sa kanyang sariling espada. Naniniwala siya na lahat ng bagay ay may espiritu, depende lang kung mararamdaman mo sila. WHO. May nakita ang babae, at sa isang pitik ng kanyang kamay, isang talulot ang naging kulay rosas na sinag at binaril si Yefan. Napatigilid si Yefan, kinurot ang kanyang mga daliri, at sinalo ang pink at malambot na talulot na ito. Ito ang unang pagkakataon na nakatanggap ako ng isang nakatagong sandata na hindi lason, ngunit sa halip ay naglalabas ng mabangong halimuyak, nakangiting sabi ni Yefan. Lumingon si Hua Feihua at nakita si Yefan, at nakasimangot. Bakit tumatakas ang sword god? Bumaba si Yefan at nakangiting sinabi, Elder Hua, wala lang akong oras para kumustahin, pero wala akong planong sumilip. Ito ay patayo at maliwanag, bakit umakyat sa pader? Hindi ka pinigilan ng aking pamilyang Hua na pumasok mula sa pintuan, sabi ni Hua Feihua. Okay, kasalanan ko, sa susunod na dumaan ako sa front door, sa likod na pinto ako dadaan kahit gaano pa ito kalala, natatawang sabi ni Yefan. Hindi alam ni Hua Feihua kung bakit nagpakita ng masamang ngiti ang lalaki, ngunit palagi itong kakaiba. By the way, Elder Hua, kilala mo ba si Lin Daiyo? Tanong ni Yefan. Hindi ko alam, aling madiskarteng powerhouse ito. Nagtataka si Hua Feihua. Mahilig din siya sa mga funeral flowers. Nung nakita kita ngayon lang, naisip ko bigla si Lin Daiyo. Siyempre, mas malakas ka sa kanya, sabi ni Yefan. Lumiwanag ang mga mata ni Hua Feihua, may mga tao sa mundo na kayang magbaon ng mga bulaklak tulad ko. Si Lin Daiyo ba ito mula sa aming pamilyang Shenlong?
Saan ka nakatira? Anong ginagawa mo? Natigilan si Ye Fan, anong nangyari, nakahanap ba siya ng kaibigan sa dibdib? Tila ang pag-ibig ni Hua Feihua sa mga bulaklak na ito ay talagang sa punto ng pagkahumaling. Sayang, wala na siya. Talaga, hindi na itago ni Hua Feihua ang kanyang pagkawala. Ngunit may isang libro na nagtala ng buhay ni Lin Daiyo. Anong libro? Nagmamadaling tanong ni Hua Feihua. Hiniling ni Ye Fan kay Hua Feihua na maghintay, at pagkatapos ay lumipat ang kanyang layunin sa espada at bumalik siya sa Earth. Bagaman mahigit 100,000 taon na ang lumipas, ang Book of Red Mansions ay napanatili bilang isang sinaunang obra maestra dahil ito ay masyadong klasiko. Matapos bumili si Ye Fan ng kopya sa bookstore, inilipat niya ito pabalik sa Wafu. Ang aklat na ito ay ito, ang mga salita ay mula sa lupa, at dapat itong maging madali para sa iyo na maunawaan. Si Hua Feihua ay may hawak na magandang libro sa kanyang mga kamay. Nang makita niya ang larawan ng mga bulaklak ng libing ni Daiyu sa pabalat, agad niyang tinanong ng may interes, ano ang tawag sa aklat na ito? Kung ikukumpara sa batas ni Ye Fan sa paglilipat ng layunin ng espada, mas pinapahalagahan niya ito. Kaibigan ito ni Lian Hua. Dream of Red Mansions. Red Chamber. Dream, tumango si Hua Feihua, salamat, titingnan ko ito. Sa oras na ito, isang medyo matanda at mabait na babae ang lumabas. Diyos ba ito ng Panginoong Espada? Bakit ka nandito, pumunta ka sa mansyon, pumasok ka at maupo ka. Ina, dumadaan lang ang Sword God, sabi ni Hua Feihua habang lumingon siya. Ang bisita ay isang bisita, Xiao Hua, ikaw talaga. Ang Sword God ay hindi isang ordinaryong elder, maaari mo itong baliwalain. Siya ang magiging emperador ng ating pamilyang Shenlong, paano ka magiging mapagpakumbaba? Senisi ng babae. Nagmamadaling iwinagayway ni Ye Fan ang kanyang kamay, tita, ayos lang, dumating ako ng hindi imbitado, dumaan lang talaga ako, nagsabi ako ng ilang salita kay Elder Hua at umalis. Ang babae ay tumingin kay Ye Fan pataas at pababa, nakangiti, at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng ilang uri ng malalim na kahulugan. Master Sword God, nabalitaan ko na kasal ka na, at narito ang iyong asawa sa oras na ito. May mga alingaw-ngaw sa lungsod na si Madam Sword God ay walang katulad na kagandahan. Narinig ko na ito ay kabilang sa pamilya Xuanming, tama ba? Oo, medyo kakaiba ang pakiramdam ni Ye Fan, at medyo kakaiba ang tiyahin na ito. Bakit pinakasalan ng Sword God ang babae ng Xuanming clan? Hindi ba't ang babae ng Shenlong clan natin ay hindi mabuti? Dapat mas bigyang pansin ng isang henyong tulad mo ang purong dugo ng dragon sa mga susunod na inapo, tama ba? Ito. Napakamot ng ulo si Ye Fan, hindi ako masyadong partikular, at mayroon din akong dalawang pinagkakatiwalaan ng pamilya Shenlong. Ganun ba? Ang babae ay nagpakita ng isang biglaang pagkaunawa, naiintindihan, ang isang malakas na tao na tulad mo ay dapat na isang grupo ng mga asawa at babae, at iyan ay tama. Pagkatapos ng lahat, sila ay mga taong gustong maging emperador, at gusto pa rin ito ng mga harem beauties. Lord Sword God, ikaw ba si Guigeng ngayong taon? Saang lahi ka galing? Saan ang iyong bayan? Ina, bakit mo tinatanong ang mga tao tungkol sa napakaraming pribadong bagay? Hua Feihua. Hindi na siya nakinig, mabuti pang pumasok ka, Elder Feng Xiaotian bukas. Ang kasal, hindi pa handa ang regalo, tulungan mo ako sa mga tauhan. Oops. Inihanda na ang regalo para sa iyo. Ano ang problema ko at ng Sword God? Reklamo ng babae. May gagawin si Sword God, kaya wala siyang masyadong oras na nalalabi. Hindi nakinig si Hua Feihua, kaya't itinulak niya ang babae at pumasok, lumingon sa likod at sinabing may baluktot na ekspresyon, Diyos ng Espada, hindi ko ito ipapadala. Hindi napigilan ni Ye Fan ang tumawa, lalo na nang makita ang walang magawang hitsura ni Hua Feihua, ito ay mas kawili-wili. Goodbye auntie, ikanaway ni Ye Fan ang kanyang kamay, pagkatapos ay tumalikod at umalis sa bakuran. Nang makitang kalis lang ni Ye Fan, galit na humiwalay ang flower mother sa kamay ng kanyang anak. Xiao Hua, anong ginagawa mo? Bakit hindi mo na lang ako tanungin? Ano ang itinutulak mo? Nay, huwag mong isipin na hindi ko alam ang iniisip mo, itigil mo na ang pangangarap, imposible ito, tiyak na sabi ni Hua Feihua. Daan. Bakit imposible? Ang ibang mga tao ay hindi karapat-dapat para sa iyo, at ang Diyos ng Espada ay hindi karapat-dapat para dito. Siya ay isang pamilya. Hindi mo ba narinig na mayroon siyang grupo ng mga harem? Gusto mo ba akong maging concubine? Paano hahatiin ng isang magsasaka ang kanyang mga asawa, hindi ba't malakas siyang magsalita? Sa iyong kakayahan, kaya ka pa ring ay bully ng kanyang asawa. Iha, kayong dalawa isang mahabang buhay na tao, marunong kang maglaro ng mga bulaklak at halaman araw-araw, gusto mong mag-alala sa iyong ina. Ang bamantong hininga ang babae, hindi katulad mo si inay, halos walang hanggan ang kanyang buhay, at makikita na ang kanyang mahabang buhay. Kailan mo ako may akap? Ang apo mo. Kuya at mga nakababatang kapatid, hindi ba sila nagsilang ng maraming apo sa tuhod? Ungol ni Hua Feihua. Ibahin mo ulit ang usapan. Sila, at ikaw ang pinakamayabang na anak ni nanay, kaya mo bang maging pareho? Ang
Hinawakan ng babae ang mukha ni Hua Feihua gamit ang dalawang kamay at ibinaling ang kanyang ulo. Ikaw, kailangan mong matuto ng higit kay Tia Qingshan. Hindi lamang mahalaga ang paglilinang, ngunit ang pagkakaroon ng mga anak ay isang malaking pagpapala. Nakita lang ni nanay na bagay talaga sa iyo ang Diyos ng Espada. Kung isa lang ang asawa niya, totoo yun. Mahirap hawakan, pinapakita nito na mahigpit ang relasyon ng mag-asawa. Pero dahil napakaraming confidante niya, ano bang pakialam nito? Kung meron ka pa. Inalis ni Hua Feihua ang kamay ng kanyang ina sa kanyang mukha at ayaw nang magsalita pa. Gusto kong ibaon ang mga bulaklak, inay, mauna ka na. Tumalikod si Hua Feihua at umalis. Ikaw, iyong babae. Galit na galit ako sa matandang babae. Oops. Sa kabilang banda, naisip ni Ye Fan na medyo kawili-wili ito pagkatapos niyang umalis sa Wafu. Naisip ko na ang walang malasakit na hitsura ni Hua Feihua, ang pamilya ay dapat ding makaluma, na magnanais na magkaroon ng gayong buhay na ina. Natural, hindi naiintindihan ni Ye Fan kung ano ang ibig sabihin ng flower mother. Kaya lang na-appreciate niya si Hua Feihua, at hindi niya ito iniisip. Master Sword God, ibinalik ito ni Yao Zhongguo. Pagkaraan ng ilang sandali sa paglalakad sa kalye, biglang natagpuan ni Zhu Wangxian si Ye Fan at sinabing may seryosong mukha. Kabanata 2950 Yao Zhongguo. Tumango si Ye Fan, kinalkula na malapit na matapos ang oras. Pumunta siya sa tahanan ng elder at kinuha si Su Qingzhou. Dumating ang dalawa sa ancestral home ni Shenlang. Sa oras na ito, daan-daang Shenlang clan at senior clan leaders ang dumating na sa main hall. Ang mga angkan na ito ay karaniwang ang mga angkan na napatay sa pagkakataong ito ng mga powerhouse ng Open Heaven Realm. Kumalat ang balita ni Yao Zhongguo at Di Tuo, na nakipagtulungan sa unang hari ng demonyo, pinatay ang malakas na angkan, at pinakialaman ang pagbuo ng teleportasyon. Kasama ang katawan ng nakatatandang Qi Zonshan, natagpuan ito sa bodega ng pamilya Qi. Si Zhuang Mengdai, na nakakulong sa piitan ng banker, at ang tunay na Bai Ku ay nagpakita upang tumstigo. Sa pagkakataong ito, lubusang lumutang ang katotohanan. Nabura na rin ang hinala na hindi bulaklak ang mga bulaklak. Si Ye Fan at Su Qingzhou ay pumasok sa bulwagan. Maraming mga mata ang natipon, pagkatapos ng lahat, maraming mga tao ang nagmula sa ibang mga mundo at nakita ang maalamat na Sword God sa unang pagkakataon. Si Ye Fan ay interesadong tumingin kay Yao Zhongguo na nakaluhod sa lupa. Bagamat puno ng dugo ang kanyang katawan at magulo ang kanyang buhok, kailangan niyang aminin na medyo gwapo si Yao Zhongguo. Sa ilang asul na dragon, siya ang pinakagwapo at may kakaibang ugali. Sa ganitong hitsura, kasama ng pag-ibig na suportahan ang nakababatang henerasyon, hindi katakataka na siya ay lubos na pinuri sa pamilya noon. Sa oras na ito, tila ang emperador ay bumalik sa kanya sa ilang paraan, at ang espasyo sa paligid ni Yao Zhongguo ay medyo kakaiba. Tiningnan ito ni Ye Fan na may walang kapantay na panuntunan, at tila ang katawan ni Yao Zhongguo ay nasa isang napakadelikadong space division point. Kung kumilos ng padalos-dalos si Yao Zhongguo, maaaring mahati siya sa kapangyarihan ng kalawakan. Hindi rin ito paraan, kahit na ito ay isang Qinglong lamang na hindi nakaligtas sa Qinglong Tribulation, ito ay isang antas ng eroplano pa rin. Ordinaryong paraan ay hindi maaaring bitag Qinglong sa lahat. Gayunpaman, mas kumbinsido din si Ye Fan sa nakaraang paghatol ang pamamahala ng eroplano ni Emperor Ziggy ay dapat na nauugnay sa kalawakan. Nang makita ni Yao Zhongguo si Ye Fan, tila naantig siya, at tiningnan ito saglit na may komplikadong mga mata. Hindi nagtagal at huli nang dumating ang malalamig na si Hua Feihua at ang nag-aatubili na si Feng Xiaotian. You little bastard! Anong problema sa araw ng kasal ko? Lumapit si Feng Xiaotian at sinipa si Yao Zhongguo. Gayunpaman, maingat siyang naglaro, para lang hindi mapunit ng space cage si Yao Zhongguo. Sumimangot si Yao Zhongguo at tila medyo nandidiri. Bamulong si Ye Fan kay Su Qingzhou, mukhang ang pinakamalaking kawalang kasiyahan ni Feng Xiaotian kay Yao Zhongguo ay ang pagpili niya ng maling araw. Kung isa pang oras para pumatay ng tao, walang pakialam si Feng Xiaotian. Inilibot ni Su Qingzhou ang kanyang mga mata sa lalaki, noong may isang tao sa mundo, tila inaalala lang niya ang pagganap ng halimaw na pinapanood ng kanyang anak, at hindi sineseryoso ang pagkawala ng lupa, di ba? Awkward na hinawakan ni Ye Fan ang kanyang ilong, asawa, gusto mo ba? Napakatangos. Makakatawa ka ng 100 hakbang, hindi katakataka na ikaw ang kanyang panganay na kapatid. Umiling si Su Qingzhou. Lumapit si Feng Xiaotian sa sandaling ito at umupo sa tabi ni Ye Fan at Su Qingzhou. Kuya at hipag. Hehe. Elder Feng Xiaotian, ang posisyon mo ay nasa taas. Hindi malay na paalala ni Feng Yuzi. May common sense ka ba? Pwede ba akong umupo sa taas ni kuya? Direktang sumagot si Feng Xiaotian. Si Feng Yuzi ay nasaroon ng loob at paulit-ulit na humingi ng tawad. Nandito na ang lahat. Bumangon si Di Ziggy sa oras na ito at sinabing, sa orihinal, ang paghatol kay Yao Zhongguo ay gaganapin sa tahanan ng mga elder ng clan. Ngunit dahil sa espesyal na araw, ang ilang mga tao ay hindi komportable na lumabas. Sabi ni Di Ziggy dito, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at pinandilatan si Feng Xiaotian.
Pansamantala lang kaming nagpasya na bumoto sa ugali ni Yao Jonggu sa lupaing ninuno ng Shenlang clan. President Emperor, hindi mo kailangang bumoto. Dapat patayin ang isang taksil na tulad ni Yao Jonggu. Sinusuportahan ito ng aming Bifang clan. Pumayag kaming Baizi clan. Isa. Pagkatapos ng isa, higit sa 100 major clans ang galit na galit sa kanila. Napangisi si Yao Jonggu, puno ng pang-aalipusta. Tahimik. Sinabi ng emperador sa seryosong tono, ang mga tuntunin ay mga tuntunin. Bagamat nagpasya kaming ilipat ang kapangyarihan sa Sword God, pinamamahalaan pa rin ito ng bahay ng mga matatanda. Kailangan pa rin nating sumunod sa proseso ng paghatol ng matatanda, kung hindi, bakit hindi? Kumbansihin ang publiko. Bumalik ang emperador at nagsabi, sa pagkakataong ito, mayroon tayong 3 nangungunang 10 Diyos, mula sa iba't ibang mundo, upang arestuhin si Yao Jonggu at ang kanyang Shenlong Supreme, na organisasyon, higit sa 100 backbones. Ang mga taong ito ay naaresto. Dalhin ito dito at humarap sa paglilitis. Yao Jonggu. Upang makamit ang tinatawag na layunin ng tinatawag na Shenlang clan, pinatay mo ang ibang mga angkan, nakipagsabuatan kay Satanas, at nangakit ng mga demonyo sa bansa. Alam mo ba ang krimen? Itinaas ni Yao Jonggu ang kanyang ulo na may kalmadong ekspresyon, Din Emperor, nang matagpuan mo ako, sinabi ko na sa iyo na ako, si Yao Jonggu, ay inosente. Mayroon akong malinis na budi. Bold. How dare a traitor talk back? President Emperor, talunin mo siya hanggang sa kaibuturan. Ang ganitong uri ng basura ay hindi kailanman aamin sa kanilang mga kasalanan. Tumawa ng malakas si Yao Jonggu, scum. Traitor, karapat-dapat ka bang magkomento sa akin? Bago ako manungkulan at gumawa ng 10 pa, ang Clan Elders House ay hindi mabubuhay ng higit sa 2,000 taon. Ako ito. Gumagawa sa buong orasan at nakikipag-usap sa iba, maaari kang magpatuloy na maging mga matatanda at gumawa ng isang kapalaran. Dati, ang Kyushu College ay may daan-daang sangay, na sobra na at nakakabawas lang ng bilang ng mga estudyante. Ako ito. Hinikayat ang isang grupo ng matatanda na magturo ng libre, upang ang mga estudyanteng iyon ay hindi mauwi sa mababang katayuan. Sa nakalipas na ilang libong taon, ilang matanda at malalang sakit ng angkan ang nalutas ko sa tahanan ng matatanda ng angkan. Sa Kyushu College, nagsanay ako ng mas maraming talento kaysa sa pinagsama-sama mo. Ikaw Baizi at Bifang. Magkano ang resource subsidy na kinuha mo sa akin? Ngayon, ang boses ng pagpatay mo sa akin ay mas malakas kaysa sa iba. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, bumaba ang moral ng mga kinubkob na tao sa pinangyarihan, at ang kanilang mga mukha ay malungkot at walang katiyakan. At ilang kabataan na tinulungan ni Yao Jonggu, ang kanilang mga mata ay namumula. Araw mga tanga, ayaw mo ba akong mamatay? Ako, si Yao Jonggu, ay may pagkahilig sa dragon, at isinantabi ko na ang aking buhay at kamatayan. Sa tingin mo ba natatakot ako sa kamatayan? Huwag maliitin ang mga tao. Biglang humakbang pasulong si Yao Jonggu na may walang takot na tingin sa kanyang mukha. Tumigil ka. Sumimangot si Emperor Ziggy, baka sa kanyang mga mata ang pagkagulat. Ako. Nakita na ang isa sa mga paa ni Yao Jonggu ay naputol sa lupa. Hindi lang iyon, may isang braso din ang lumipad. Nakatayo si Yao Jonggu sa isang paa, at ang isang braso ay tumutulo pa rin ng dugo. Siya. Tila hindi naramdaman ng sakit, at tumingin sa paligid ng buong pagmamalaki. Biglang tumahimik ang eksena. Ang isang pares ng mga mata ay nakatitig sa kanya na may pagtataka, tanging pakiramdam na ang taong ito ay dapat na baliw. Hindi talaga siya takot sa kamatayan. Ang Imperial Academy, Long, dahan-daang sabi ni Yao Jonggu, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, alam kong immortal ako, at mahirap pakalmayin ang galit ng publiko. Gayunpaman, bago ako mamatay, umaasa akong makinig sa akin at tapusin ang aking sinabi. Napasimangot si Emperor Ziggy at nag-alinlangan. President, hindi. Napagtanto din ni Zhu Wangxian na may mali at bahagyang umiling. Maraming tao ang naruroon. Napagtanto ng matatalinong matatanda na ang pinakanakakatakot na bagay para sa isang taong tulad ni Yao Jonggu ay hindi ang kanyang paglilinang, ngunit ang uri ng ideya na gusto niyang ipahiwatig. Kapag ginamit niya ang kanyang buhay upang ipahayag ang kanyang mga ideya, maaaring magdulot ng mas malaking banta sa angkan. Angkan. Sa katunayan, sa simpleng sandaling ito, maraming tao ang naroroon, lalo na ang nakababatang henerasyon ng Shenlang clan, ang may pulang mata. Sa labas ng bulwagan, marami sa angkan ng Shenlang na orihinal na nagmamahal at sumuporta sa mga kabataang Yao Jonggu, lalo silang nagsasama-sama. Ang hindi mabata na mga mata at ang umiiyak na mga mukha ay nagpapakita ng posisyon ni Yao Jonggu sa puso ng mga angkan. Hindi siya ang pinakamalakas, pero siya ang pinaka-close sa kanila. Hayaan mo siyang magsalita tungkol dito. Biglaan. Malakas na sabi ni Ye Fan. Lord Sword God. Hindi naman. Umiling si Zhu Wangxian. Ngumiti si Ye Fan at sinabing, kung tama tayo, bakit tayo mag-aalaga? Ano ang sinabi niya?
Kung wala man lang tayong lakas ng loob na hayaan siyang magsalita, paano natin makukumbinsi ang publiko? Ang pinuno ng angkan ay hindi lamang dapat magkaroon ng ganitong uri ng puso, kahit ako, si Ye Fan, ay hindi papatay ng isang inosenteng Qinglong. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.